Kabanata 3301. Sa tingin ko alam ko kung saan ang problema. Hindi sapat ang aking pagiging espada. Maaari akong makagambala o makainis sa isang preliminary grade na Divine Gods ngunit iyon lang ang magagawa ko. Hindi ko kayang patayin ang kalaban. Nang matamaan siya ng realization na ito, medyo hindi nasisiyahan at nabigo si Dustin. You brat, hindi ka pa nakontento. Ano pa ba ang gusto mo? Nasa heavenly immortal realm ka lang pero kahit ganoon. Ang iyong swordsmanship ay maaaring makagambala sa isang preliminary grade divine god. Wala pa akong narinig na mandirigmang kasing lakas niyan. Parang nabasa naman ni Hendris ang nasa isip ni Dustin. Tere na at tulungan natin ang iba. Pagkatapos ay binago ni Hendris ang paksa at nagmamadaling pumunta sa isa pang preliminary grade na divine god ng Whirling Sect. How dare you kill the divine god of our sect? Sigaw ni Sheridan sa kalaban. Bakit hindi tayo? Ano ang malaking bagay? At oo, nangangahas kaming patayin ka, matandang lalaki. Tumawa si Morphe. Ang dalawang katamtamang antas na mga banal na Diyos ay nakikibahagi sa isang walang hanggang labanan at gumagamit ng lahat ng uri ng nakakatakot na makapangyarihang mga kasanayan laban sa isa't isa. Naging sanhi ng patuloy na pagguho ng langit at ang universo ay nanginginig. Matagal nang gumuho ang espasyong kinaroroonan nila. 10,000 mga sirang fragment ng batas at space fragment ang lumulutang dito at doon. At walang katapusang dami ng divine level na enerhiya ang umaagos sa paligid. Sa di kalayuan, naririnig lamang ng ibang mga nilalang ang mga dagendong at boses ng dalawang banal na Diyos. Ngunit hindi sila makita. Ito ay hindi dahil sa anumang hamog o ambon ngunit sa halip dahil sa panahon ng labanan. Pareho silang gumamit ng iba't ibang hindi kapani-paniwalang batas sa kalawakan upang makabuo ng iba't ibang mga espasyo, parehong totoo at ilusyon. At sa kanilang pagtugis sa isa't isa, ang mga banal na Diyos ay lumipat sa iba't ibang espasyo at iba't ibang time frame. Kung minsan ang kanilang presensya ay totoo, at kung minsan ay ilusyon. Sa ganitong uri ng labanan, walang sino man ang maaaring pumasok, kahit na gusto nilang tumulong. Ikaw na, pumunta sa impyerno. Mabilis na nauna Chandreyes at dumating sa harap ng isa pang preliminary grade na banal na Diyos ng Whirling Sect na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Si Lucian ay abala sa pakikipaglaban sa partikular na kalaban na ito. Ang dalawang panig ay mahusay na nagtugma sa lakas at mahirap sabihin kung ang labanan ay matatapos. Boom! Pinaandar ni Hendris ang siyam na gintong tanikala at sumali sa labanan. Sa isang iglap, pinilit niyang umatras ang preliminary grade na Divine God. Slash! Sigaw ni Dustin sa di kalayuan at iwinagayway ang kanyang lumilipad na espada. Nagpadala ng libo-libong mga alon ng espada patungo sa kanyang mga kaaway. Sa pagharap sa napakaraming divine gods, hindi lang siya ng ahas na lumapit. Alam niya na ang mga banal na Diyos ay may malalim na pagkaunawa sa mga batas ng kalikasan. Na nangangahulugan na ang kanyang mga kalaban ay madaling pakilyusan ang kalikasan mismo upang patayin ang kanilang mga kaaway. Oh, maaari nilang i-freeze ang isang bahagi ng espasyo na gusto nila. Ayon sa alamat, maaaring gawing batas ng ilang divine god na may sapat na mataas na cultivation ang kanilang sariling mga salita. Maaaring baguhin ng isang pangungusap ang mismong tela ng mga batas ng kalikasan. At ang mga Diyos na ito ay kilala bilang mga Panginoon ng sansinukob. Maaari silang lumikha ng kanilang sariling mga batas. Sa oras na ang isang magsasaka ay umabot sa ganoong kataas na cultivation base, ang buong universo ay magiging kanyang teritoryo. Siya ang magiging ganap na master at maaaring magdikta sa buhay ng kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa kasalukuyang lakas ni Dustin, kailangan niyang lumayo sa mga banal na Diyos hanggat maaari. Kung naging hindi favorable ang sitwasyon, maaari niyang gamitin ang reincarnation token para mabilis na makatakas. Sa loob ng larangan ng digmaan, iwinagayway ni Lucian ang isang matingkad na pilak na punyal. At ang mga banal na batas ay kumalat, na naging sanhi ng panginginig ng mundo. Siya, Andreas at Dustin ay nagkapit-bisig. Dahil madali siyang malampasan sa labanang ito.
Hindi nagsikap si Dustin na itago ang kanyang sword aura. Siya ay nagninangas na parang pagan. Naglalabas ng maningning na ningning ng espada mula ulo hanggang paa. Siya ay mukhang isang nakakatakot na banal na Diyos mula noong sinaunang panahon. Ang nag-aapoy na ningning na ito ay ang senyales na ginagamit ni Dustin ng sukdulan ang kanyang swordsmanship. Oh my God! Nasa heavenly immortal realm ba talaga ang lalaking iyon? Kung sino man ang nakatingin sa labanan at nakakita kay Dustin ay nabigla. Talagang hinahangaan kita, Dustin. Marami na akong nakilalang magagaling na mandirigma sa buong buhay ko. Ngunit ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganoong nakakatakot na presensya. Bulalas ni Cyril. Nakatingin kay Dustin na may kilig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Ako rin. Mayroon akong kutob na sa hinaharap. Tiyak na magiging isang kahanga-hangang figure si Dustin sa Sea of Chaos. Napakaswerteng pangyayari na nakilala ko si Dustin. Siya ay isang malaking shot at dapat kong panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanya. Sabi ni Shepard. Oo, big shot siya. Kailangan ko rin siyang maging kaibigan. Si Cyril ang segunda ni Shepard. Boom! Bahagyang tagumpay ang dumating nang biglang nabasag ng pilak na punyal ni Lucian ang ibabang bahagi ng katawan ng kanyang kalaban. Ang banal na dugo na bumulwak ay naging isang dagat ng pulang-pula at nagsimulang damaloy sa lahat ng direksyon. Ang katawan ng isang banal na Diyos ay naglalaman ng kamangha-manghang dami ng enerhiya ng dugo. Kapag nasira ito, na halos imposible, maaari nitong gawing pula ang bilyon-bilyong planeta. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Andreas, Lucian at Dustin, ang preliminary grade na banal na Diyos ng Whirling Sect ay sa wakas ay natalo sa lalong madaling panahon. Bilang karagdagan sa kanyang dalawang kaibigan na umaatake sa kanyang kaaway. Ginagamit din ni Dustin ang lumilipad na swordsmanship at ang arcane na kasanayan ng puppet strings na patuloy na nakakagambala sa banal na Diyos. Boom! Ang banal na katawan ng preliminary grade na Divine God ay tuluyang nadorog. Dugo, laman at buto ay itinapon sa buong kalangitan. Ang preliminary grade na banal na Diyos ay umungal. Matapos ang matinding pagkabali, maliit na bahagi na lamang ng kanyang katawan ang naiwan. At kahit na siya ay nagpapalabas pa rin ng nakakatakot na dami ng enerhiya ng dugo, higit sa 90% ng kanyang katawan ang nawala ngayon. Whoosh! Para bang isang huling paraan upang makatakas at makabalik mamaya. Isang espiritual na kaluluwa ang sumugod mula sa natitirang bahagi ng kanyang katawan. Na naglalabas ng mga pagsabog ng special na enerhiya at sinusubukang tumakas sa kawalan. Nako, ayaw mo. Magkasabay na sumugod sina Andreas at Lucian. Sinusubukang ganap na sirain ang kaunting natitira sa espiritual na kaluluwa ng preliminary grade na banal na Diyos na iyon at sirain ang kanyang pag-iral. Gayunpaman, bigla na lang, isang umuugong na Cyan Lotus ang lumitaw ng wala saan. At ilang cyan na kulay na kadena ng kapangyarihan ng batas ay nahulog mula sa langit upang protektahan ang espiritual na kaluluwa. Boom! Ang Cyan Lotus ay marahas na nanginginig at pinutol ang isang sulok ng sansinukob. Pinalis ang espiritual na kaluluwa at nawala ng walang bakas. Iyon ay isang magulong banal na lotus. Sa sandaling iyon, maging sina Morphe at Sheridan ay nabigla. Walang sino man ang mag-aakalang ang partikular na Diyos na ito ay magkakaroon ng magulong banal na lotus sa kanyang pag-aari. Magulong Divine Lotus. Ano iyon? Curious na tanong ni Dustin. Ang magulong banal na lotus ay isang kataas-taasang kayamanan na ipinanganak at lumaki sa kaguluhan. Kung mapadali mo ito sa iyong espiritual na kaluluwa, ang iyong espiritual na kaluluwa ay lalakas at tatagal magpakailanman. At sa sandaling mapino mo ito sa iyong katawan, maaari kang maging ganap na hindi masisira. Sinasabi na ang pagpino ng lotus sa iyong katawan ay ang pinakamataas na antas ng pagpipino ng katawan. Ang boses ni Morphe ay umabot sa soul ni Dustin. Arg! Hindi kita bibitawan. Never. Napaungol si Sheridan. Hindi ito maganda. Kailangan nating tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Kakapadala lang ng mensahe ng matandang ito. May nagsasabi sa akin na ito ay simula pa lamang. Ang ibang mga Divine God ng Whirling Sect ay malapit nang dumating.
Mukhang problemado si Morphe. Naramdaman niya ang pagbabago-bago ng espiritual na pakiramdam ni Sheridan. Tila, ang lalaki ay malapit ng mag-broadcast ng isang mensahe upang tumawag ng mga reinforcement. Patayin siya. Agad na sumugod sina Lucian, Andreas at Dustin patungo sa ikatlong preliminary grade na banal na Diyos. Ang labanan ay hindi maaaring payagang magpatuloy. Kasabay nito ang matinding pakikipaglaban ni Pascal sa kalaban na ito. Ha! Hindi patas yan. Kasuklam-suklam. Ang unang reaksyon ng preliminary grade na Divine God ay ang tumalikod at tumakas kapag hinarap ng apat na kalaban ng sabay-sabay. Iniunat niya ang kanyang kamay at humila sa hangin. Isang malaking lamat ang lumitaw sa kawalan. Pinutol niya ang lamat na iyon at naghahanda ng tumakas. Gayunpaman, ang kanyang pagtakas ay naputol. Boom! Si Dustin at ang kanyang tatlong kaibigan ay sama-samang sumalakay at winasak ang lamat na iyon. Niyugyug ang preliminary grade na banal na Diyos na malapit nang mawala. Pumunta ka sa impyerno. Agad na na-activate ng apat ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan para patayin ang kalaban na ito. Wala ni isa man sa kanila ang nagpipigil. How dare you kill our people? Walang makakatakas sa inyo ngayon. Bigla na lang, isang itim na figure ang lumabas sa kawalan at sa likod nito. Ang aura ng kamatayan ay sumugod, na parang ang mga alon ng dagat ay lumitaw at yumanig sa buong sansinukob. Damn it, aalis na tayo. That right there is a medium-grade divine God. Umalangaw-ngaw ang dismayadong boses ni Morphe. Sabay-sabay itong narinig ni na Dustin, Lucian, Pascal at Andrea sa kanilang soul seized. Papatayin muna kita. Ang iyong cultivation base ay kasing mahina ng langgam sa harapan ko. At hindi ka karapat dapat na maging bahagi ng labanang ito. Napakamuwang mong isipin na mahalaga ka talaga. Dalawang nakakatakot na banal na ilaw ang nakalock kay Dustin. Kaya nahihirapan siyang makagalaw ng sabay-sabay. Ang puwang kung saan siya nakatayo ay ganap na selyado. Boom! Isang higanting palad na ganap na gawa sa itim na hamog na ulap ay dahan-daang gumalaw patungo sa kanya at humawak sa kanyang katawan. Ang kakilakilabot na kapangyarihan sa likod nito ay nagpabagsak sa mga nakapaligid na konstelasyon. Karamihan sa mga nanunood sa malayo ay labis na natakot sa eksenang ito at sinubukan nilang makatakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dustin ang hininga ng kamatayan. Umiling-iling si Dustin at niyugyog ang buong katawan. At pagkatapos, lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-alab. Sinusunog niya ang orihinal na energy essence sa loob niya. Alam ni Dustin na wala siyang kapangyarihan upang labanan ang isang katamtamang antas na banal na Diyos. Kasabay nito, hinawakan niya ang reincarnation token sa kanyang kamay at akmang isaaktibo ito. Kinailangan niyang tumakas. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang figure sa tabi ni Dustin. Guru! Tuwang-tuwa si Dustin. Ang figurang ito ay si Peterson. Napansin ni Dustin na sa oras na iyon, ang aura na ibinubuga ni Peterson ay sobrang nakakatakot. Hindi siya makapaniwala na isa na talaga siyang medium-grade divine God. Nangangahulugan ito na maaaring nabawi na ni Peterson ang kanyang divine energy essence. Guru, sa wakas ay nabawi mo na ang iyong divine energy essence. Tuwang-tuwa si Dustin. Natutuwa siyang magkaroon ng isa pang katamtamang grado na banal na Diyos sa kanyang panig. Oo, muntik na akong maka-recover. Kahit hindi ito ang ultimate potential ko, may kapangyarihan pa rin akong lumaban. Sagot ni Peterson. Humph! Ikaw, how dare you attack a junior that is far weaker than you are? Nagdilim ang mukha ni Peterson nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa itim na figure na nakatayo sa kanyang harapan. Pagkatapos, pumailan lang siya sa hangin. Isang bahid ng kidlat ang lumalabas mula sa langit sa tuwing kumukurap ang kanyang mga mata. Siya ay malamig at walang awa. Sa isang iglap, nakarating na siya sa harap ng itim na figure. Sinunggaban ito, at ibinagsak ito sa lupa. Boom! Malakas na nagsalpukan ang magkabilang kamao nila. Ang suntok ay nakakabasag ng lupa, at naging sanhi ng pagbagsak ng isang malaking bahagi ng universo. Ang mga bituin ay patuloy na sumasabog na parang nakasisilaw na mga paputok sa gitna ng malawak na
Kalawakan. Pagkatapos ng pagsabog, ang magkabilang panig ay nagsisure-sure pabalik. Tila pare-pareho ang kanilang lakas sa isa't isa. Patayin siya. Kakabawi lang ni Peterson sa kanyang divine energy essence. Kaya nasa sabik siyang lumaban. Tumalon siya sa kalangitan na parang isang makapangyarihang dragon at marahas na nabangga ang malaking itim na anino na nakatayo sa universo. Ang kanilang dugo ay tumalsik kung saan-saan at tinina ang langit na pula. Guro, mag-ingat ka. Medyo nag-aalala si Dustin para kay Peterson. Kagagaling lang niya. Pero nagkakaroon na siya ng cutthroat battle sa isang kalaban sa parehong level. Kung may nangyaring masama sa kanya, malala ang kahihinatnan nito. Haha, huwag kang mag-alala. Hindi ako natatakot sa matandang ito. Tumawa ng malakas si Peterson. Sa walang humpay na labanan. Ibinuka ni Peterson ang kanyang bibig at isang malaking gintong kampana ang biglang lumipad palabas. Sa isang nakakabinging tunog. Ang walang katapusang soundwave ay naging kakilakilabot na divine ripples na dahan-daang umabot sa itim na figure. Ang malaking itim na anino ay napilitang umatras. Nagulat si Dustin. Sinubukan niyang tingnang mabuti ang malaking ginintoang kampana. Ngunit hindi siya sapat na malakas upang makita ito ng tama. Gayunpaman, walang duda na ang isang magic treasure na maaaring pilitin ang isang medium grade na banal na Diyos na umatras ay dapat na isang napakalakas na magic treasure. Samantala, sa punong tanggapan ng whirling sect ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. How dare those fiends! May pumatay sa mga tao ng sekta natin sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kahit isa sa ating mga banal na Diyos ay pinatay. Galit na sigaw ng mga matatanda ng whirling sect. Ang balita ng nangyari sa Flying Phoenix City ay kumalat na parang apoy pabalik sa punong tanggapan ng whirling sect. Ito ay isang malinaw na provocation sa kanilang sekta. Nagalit ang lahat sa punong tanggapan. Lahat ng senior elder ng sekta ay nataranta. Sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom, ang mga tao ng whirling sect ay iginagalang saan man sila magpunta. Walang nang-ahas na pukawin ang sinumang miyembro ng whirling sect. Ang sinumang gumawa ay tiyak na magbabayad ng presyo. Bukod dito, habang lumalawak ang puwersa ng whirling sect sa araw-araw, ang kanilang ambisyon ay nagsimulang lumaki at lumaki. Malapit na silang maging pinakamakapangyarihang sekta sa buong Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Sa mga nagdaang taon, nasakop ng whirling sect ang malaking bilang ng maliliit at katamtamang laki ng mga sekta. Sila ay nagiging mas malakas at mas malakas araw-araw. Walang nang-ahas na sakta ng gayong maimpluwensyang sekta. Ang sino mang mag-isip na pukawin sila kahit kaunti ay talagang magdurusa. Sa araw na iyon, ipinadala ng whirling sect ang kanilang mga tao sa Sky Phoenix World. Isang middle grade na mundo. Upang pagnakawan ang isang banal na minahan. Simple lang sana. Bukod dito, ito ay isang bagay ng ganap na katiyakan dahil si Elder Sheridan ang mangguna sa koponan mismo. Gayunpaman, halos lahat ng mga taong ipinadala ay brutal na pinatay. Kabilang ang isa sa kanilang mga banal na Diyos. Ang natitirang mga banal na Diyos, kabilang si Sheridan, ay pinalo ng husto. Kaya, agad silang nagpadala ng distress signal sa kanilang punong tanggapan. How dare them! Ipunan ang lahat ng mga banal na Diyos at pumunta sa Sky Phoenix World. Sakupin ang lahat ng manggahas na guluhin ang ating sekta at patayin sila sa publiko para mapaganda ang reputasyon ng ating sekta. Galit na galit ang pinuno ng sekta at lahat ng matatanda ng sekta. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na umalis sa punong tanggapan ng whirling sect ang isang kawan ng mga divine god na may nakakatakot na aura. Dumaan sila sa kawalan at agad na sumugod sa kinaroroonan ng Sky Phoenix World. Dustin, kailangan nating tumakbo sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ko na maraming mga katamtamang antas na divine god ang papunta sa amin. Malamang na magkaaway sila. Tutal, nasa teritoryo nila tayo. Binalaan ni Morphe si Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Noong panahong iyon, napakatindi ng labanan nina Morphe at Sheridan. Si Morphe ay nagsimula ng manig. Gayunpaman, lubos niyang naramdaman na ang isang mas nalalapit na panganib ay mabilis na lumalapit. Kaya kailangan niyang mabilis na umatras. Okay,
I-activate ko na ang reincarnation token. Lahat, humanda kayong umalis. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Alam niyang tama si Morphe. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient Mysterious Dragon Kingdom ay teritoryo ng ibang tao. Sa universo na iyon, ang Whirling Sect ay isang malaki at matatag na sekta. Kung patuloy silang lalaban, tiyak na makakaakit sila ng mas malalakas na kalaban. Sa panahong iyon, mahihirapan na silang tumakas. Sa makatuwid, inactivate ni Dustin ang reincarnation token at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang i-lock ang spatial na lokasyon ng platform sa labas ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Nerehistro na niya ang posisyon ng platform sa reincarnation token. Nagpadala ng mensahe si Dustin sa lahat. Kasama sina Morphe, Andreas, Lucian, Pascal, Peterson, Hare, at Shepard. Shepard, mananatili ka ba sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom o aalis ka sa amin? Nagmamadaling tanong ni Dustin. Siyempre aalis ako kasama ka. Dumating ako sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom kasama ka. Kung mananatili ako dito mag-isa, hinding-hindi ako pababayaan ng mga tao ng Whirling Sect. Malinaw na wala rin akong kapare sa kanila. Kaya, sasama ako sa iyo. Nagmamadaling sagot ni Shepard. Kasabay nito, nagpadala rin ng spiritual sense message si Dustin kay Cyril para magpaalam. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang matuwid na tao na itinuturing ni Dustin bilang isang kaibigan. Ano? Aalis ka na? Natigilan si Cyril. Hindi niya inaasahang aalis si Dustin ng ganoon kaga. Pagkatapos, ipinaalam din ni Dustin kay Fletcher, ang pinuno ng Flying Phoenix Sect, tungkol sa kanilang pag-alis. Ano? Teka, aalis na silang lahat. Malamang na hinarangan na ng Whirling Sect ang pasukan ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. May paraan pa ba sila para makaalis? Bukod dito, sa sandaling mawala sila, tiyak na ilalabas ng Whirling Sect ang kanilang galit sa atin. Ano ang dapat nating gawin? Nako, para sa isang sandali, si Fletcher ay natakot sa kanyang talino. Alam niya kung gaano kalakas at dominante ang Whirling Sect. Ang Flying Phoenix Sect ay maliwanag na hindi katugma sa Whirling Sect. Sa gulat, agad na nagkaroon ng emergency discussion si Fletcher sa iba pang seniors ng Flying Phoenix Sect. Makalipas ang ilang segundo, Dustin, alam ng Whirling Sect na hindi ka mula sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Upang hindi ka makatakas, natatakot ako na ang pasukan sa universo ay natakpan ng mahigpit sa ngayon. May paraan ka ba para makaalis? Biglang nakatanggap ng mensahe si Dustin mula kay Fletcher. Huwag kang mag-alala, Master Fletcher. May paraan tayo para makaalis. Matapat na sagot ni Dustin. Hindi na kailangang itago ito sa kanya. Well, mayroon akong hindi makatwirang kahilingan. Dustin, napagpasyahan namin ng mga matatanda ng aming sekta. Maaari mo bang alisin ang lahat ng mga tao sa aming Flying Phoenix Sect? Kami, ang Flying Phoenix Sect, ay handang magpasakop sa 2 medium grade na Divine God kasama mo at sundan sila mula ngayon. Sinaktan namin ang Whirling Sect dahil ayaw naming isuko ang Heavenly Crater Mine. Hindi ako nagdududa na mawawala na tayo ng posisyon sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom pagkatapos nito. Ang tanging paraan para mabuhay ang ating sekta at mga tao ay ang makaalis sa sinaunang mahiwagang Dragon Kingdom. Nakiusap si Fletcher kay Dustin habang nakatingin kay Peterson at Morphe. Oh, you are willing to follow Master Morphe and my master. Peterson. Napatulala naman si Dustin. Agad itong sinabi ni Dustin kina Morphe at Peterson ang Daoist ancestor sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Natigilan din ang dalawa matapos nilang matanggap ang mensahe ni Dustin. Dustin, pakisabi sa 2 matanda, na kung papayag sila, maibibigay ko sa kanila ang Heavenly Crater Mine bilang regalo. Sabi ni Fletcher na nagngangalit ang mga ngipin. Kailangan niyang gumawa ng ganoong desisyon. Nakikita si Dustin na mukhang nag-aalangan. Nakaramdam ng takot si Fletcher na direktang makipag-usap kay Morphe at Peterson ang Daoist ancestor. Sila ay 2 medium grade na banal na Diyos. Kung tutuusin, makakarating lang siya sa kanila sa tulong ni Dustin.
Sa kanyang obserbasyon, iba sa kanyang unang impresyon sa binata. Nalaman niyang madaling pakisamahan si Dustin. Teka, anong sabi mo? Regalo mo ang Heavenly Crater Mine. Sect Leader Fletcher, malapit na tayong umalis sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Paano mo maibibigay ang minahan sa amin? Maaari mo bang dalhin ang Heavenly Crater Mine at sumama sa amin? Naguguluhang tanong ni Dustin. Tama. Kung ang dalawang medium grade na Divine God ay magtutulungan sa akin. Maaari nating balatan ang Heavenly Crater Mine mula sa kinaroroonan nito ngayon at dalhin ito saan man tayo magpunta. Sumagot si Fletcher ng may kumpiyansa. Kaya ba talaga natin yun? Hindi pa rin makapaniwala si Dustin. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakarinig siya ng ganoong bagay. Sa sobrang pananabik, agad na ipinarating ni Dustin ang impormasyon kina Morphy at Peterson na Daoist ancestor. Dustin, tanggapin mo ang alok niya bago pa siya magbago ng isip. Ang banal na minahan ay lubhang mahalaga. Si Morphy at Peterson na Daoist ancestor ay tuwang-tuwa at sumang-ayon na tanggapin ang panukala ni Fletcher. Sect Leader Fletcher, nagkasundo na ang dalawang matanda. Ipinasa ni Dustin ang kumpirmasyon kay Fletcher sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Mabuti iyan. Isasama ko ngayon ang mga tao ng Flying Phoenix Sect. Pagkatapos ay dadalhin ko ang daan patungo sa Heavenly Crater Mine at dadalhin ang Heavenly Crater Mine kasama ang dalawang elder. Pagkatapos ay makakaalis na tayo sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom ng magkasama. Masayang sabi ni Fletcher. Pagkatapos ay agad siyang nagpadala ng mensahe sa lahat ng tao sa punong tanggapan ng Flying Phoenix Sect na mag-impake at maghanda sa pag-alis sa lalong madaling panahon. Ang Flying Phoenix City ay ang punong tanggapan ng Flying Phoenix Sect, na ginagawang napakaginhawa para sa lahat ng miyembro ng Flying Phoenix Sect na makapaghanda ng mabilis at epektibo. Sa sandaling nagbigay ng utos si Fletcher, kumilos kaagad ang lahat ng mga tao ng Flying Phoenix Sect at naghanda ng wala sa oras. Sa loob lamang ng maikling panahon, halos lahat ng bagay sa loob ng Flying Phoenix City ay inalis. Napak at na-load. Nakatanggap din ng mensahe ang ilang mahahalagang figure ng Flying Phoenix Sect na wala sa headquarters. Bumalik silang lahat sa Flying Phoenix City sa pamamagitan ng kanilang teleportation array sa iba't ibang stronghold at nagrally sa Flying Phoenix City sa napakaikling panahon. Hindi maiwasan ni Dustin na lihim na humanga sa pangkalahatang pamamahala at organisasyon ng Flying Phoenix Sect. Ano man ang kakulangan nito sa lakas, ginawa nito ang maunlad at mahusay na organisasyon. Nito, napakakaunting mga sekta ang may ganitong antas ng pagkakaisa sa loob ng mga miyembro at nasasakupan nito. Sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ni Fletcher, ang lahat sa loob ng sekta ay inayos sa maayos na paraan. Dustin, mangyaring ipaalam sa dalawang matanda na dadalhin ko sila ngayon sa Heavenly Crater Mine. Sabi ni Fletcher kay Dustin pagkatapos ng lahat. Kopyahin mo yan. Tumango si Dustin at nagpadala ng mensahe kina Morphy at Peterson the Daoist ancestor. Sa oras na ito, parehong nakikipaglaban sina Morphy at Peterson na Daoist ancestor sa kanilang mga kaaway. Sa kabutihang palad, sila ang nanguna, sa ilalim ng kanilang pagsupil na kapangyarihan. Ang kanilang mga kaaway ay nahirapang lumaban. Pareho nilang gustong tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Dahil mayroon silang mas importanteng aasikasuhin. Bagay na mas dapat ikatuwa. Biglang inabot ni Morphy ang kanyang kamay para tapikin ang sariling ulo. Isang makulay na liwanag pagkatapos ay bumaril mula sa tuktok ng kanyang ulo. Agad na sumabog ang liwanag at naging hindi mabilang na mga butil ng liwanag. Napumuno sa buong espasyo na parang alitaptap sa isang kisap mata lamang. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang mabituing kalangitan ng espasyong ito. Ang espasyo ay malumanay na gumawa ng mga maindayog na ripples tulad ng banayad na alon sa isang tahimik na hapon. Sa susunod na ilang segundo, nagsimulang lumitaw ang iba't ibang mga ilusyon na eksena sa madilim na espasyo ng universo. Para silang pinaka-nakakatakot at pinakakakaibang panaginip. Tulad ng 1,000 projection ng mga alaala at mga nakaraang kaganapan na kumikislap sa lahat ng direksyon.
Ang mga eksena ay magpapakita ng araw, buwan at lahat ng mga bituin na dumarating sa mabituing kalangitan at nakahanay sa isang tiyak na porma sayon. Kung minsan ang malalawak na lupain ay makikita. At kung minsan ang apat na panahon ay sunod-sunod na darating at aalis. Sa Tagsibol, ang magagandang bulaklak ay namumukadkad, na bumubuo ng isang brocade carpet sa malawak na kontinente. Sa tag-araw, gumagapang ang malago at makakapal na kagubatan sa abot tanaw. Sa Taglagas, napuno ng presko at malamig na hangin ang bawat sulok kasama ng mainit na sikat ng araw na parang shower ng gininto ang liwanag. At sa Taglamig, tinakpan ng malinis na puting nyebe ang buong lupain ng makapal na malamig na Amerikana. Minsan, ang mga ilusyon na pagpapakita ay napuno ng buhay sa mortal na mundo. May mga emperador, matataas na opisyal at general, pati na rin ang maraming karaniwang tao. Ipinakita nito sa kanila na namumuhay sila, sa kayamanan man o sa kahirapan. Sa sarili nilang paghihirap o kaligayahan na nakatakdang maranasan nila. Maging maharlika o mahirap. Sa huli, lahat sila ay dumaan sa parehong proseso ng pagsilang, paglaki, pagkakasakit, pagtanda at sa wakas ay namamatay. Ang mga imahe ay binubuo ng mga larawang parang panaginip na tila isang uri ng kapangyarihan ng mahika, na nagpapaliwanag ng mga alituntunin ng pinakamataas na kaliwanagan sa mundo. Sa ilang lawak, ito ay makapangyarihan sa lahat at naglalaman ng lahat ng bagay na kailangang malaman ng isa. Lahat ng mga taong naruroon ay nabigla at natulala sa kaibuturan. Hindi makagalaw. Maraming mahihinang nilalang ang biglang nag-ilusyon na sila ay nasa parang panaginip na mundong iyon. Nalinlang sila sa pag-aakalang isa lamang sila sa mga ordinaryong mortal sa haka-hakang mundong iyon. At nararanasan ang lahat ng uri ng mga walang kwentang bagay. Sakit at kamatayan sa mundong iyon. Maging si Dustin ay nakatitig ng walang laman sa mga projection sa kanyang harapan. Sinusubukang alamin ang mga sikreto nito. Mahusay na kasanayan ng pantasya. Ang galing. Hindi napigilan ni Hare na mapasigaw sa gulat. Great skill of fantasy. Is that some legendary secret skill? Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin ito pinansin ni Dustin. Ang alamat ay nagsabi na si Morphe ay naigal-inang ng isang lihim na kasanayan na tinatawag na dakilang kasanayan ng pantasya. Kapag ang lihim na kasanayan ay ginamit, sino mang makakakita nito ay maaaring kalagkarin sa pantasya at hindi makakalabas dito maliban kung si Morphe mismo ang magpapalaya sa kanya mula rito. Kung gayon ang alamat ay totoo, ang great skill of fantasy ay talagang napakalakas. Nahulog din ako sa parang panaginip na ilusyon ngayon lang. Tinitigan ko lang ito ng napakaikling panahon. Sabi ni Hare sabay buntong hininga. Well, pwede na tayong umalis, sabi ni Morphe habang papalapit kay Dustin. Gamit ang isang wave ng kanyang mangas, hinailan ni Peterson na Daoist ancestor ang lahat ng tao, kabilang ang mga mula sa Flying Phoenix sect. At inilipat sila sa isang space magic treasure. Pagkatapos ay ginamit ni Morphe at Peterson ang Daoist ancestor ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan upang simulan ang kanilang paglalakbay sa kawalan. Nawala silang lahat sa isang iglap. Arg! Si Elder Sheridan ng Whirling Sect at ang malaking itim na anino ay nagpakawala ng sunod-sunod na galit na galit. Ginamit ni Morphe ang great skill of fantasy pangunahin upang harapin ang mga ito. Ang lahat ng tumitig sa mga projection ay bahagyang naapektuhan ng great skill of fantasy. Wala siyang balak na saktan ang mga ito. Si Elder Sheridan ng Whirling Sect at ang malaking itim na anino ay nagsisikap na labanan ang spell na dala sa kanila ng great skill of fantasy. Binigyan nito si Dustin at ang kanyang mga kasama ng oras upang tumakas mula sa ilalim ng kanilang mga ilong, na nagpagalit sa kanilang dalawa sa sukdulan. Sa oras na ito, si Dustin at ang buong contingent ay nakakalayo na at hindi na maabot. Sa ilalim ng patnubay ni Fletcher, narating na nina Morphe at Peterson ang Daoist ancestor ang kailaliman ng mabituing kalangitan kung saan kabilang ang Sky Phoenix World. Sa harapan nila, may isang sirang kontinente na lumulutang sa mabituing kalangitan. Mula sa malayo, ang mga bahid ng banal na ningning ay patuloy na naglalabas mula sa lupa.
na nagbibigay liwanag sa kalangitan sa paligid nito. Mayroon talagang ilang mga sisidlan ng banal na kristal. At sila ay malalaki at sagana. Parehong tuwang-tuwa sina Morphy at Peterson na Daoist ancestor. Nagningning ang mga mata nila sa paghihintay. Ang mga sisidlan ng banal na kristal ay napakahalaga. Lalo na ang mga malalaki. Kahit na ang katamtamang antas ng mga banal na Diyos ay magnanasa para dito. Dalawang Ginoo. Ang Heavenly Crater Mine ay may napakahabang kasaysayan sa ating Sky Phoenix World. Kinokontrol namin ang pagmimina nito, upang ang banal na minahan ay magkaroon ng panahon na mapunan muli at maibalik paminsan-minsan. Dahil sa sistemang ito na aming binuo, ito ay napanatili ng husto, sa paglipas ng mga taon. Bukod dito, sa panahon ng pangmatagalang proseso, upang maging maginhawa para sa pagmimina. Nag-deploy kami ng hindi mabilang na mga array sa paligid ng bundok upang protektahan ito. Ang mga array na ito ay nakalock ang kapangyarihan ng banal na minahan at pinigilan ang bahagi ng lakas nito sa ilang lawak. Hanggat mayroon tayong pangunawa sa mga arrays at restriction spell sa paligid ng Divine Mine. Maaari tayong magtulungan at hilahin ang minahan mula mismo sa kinaroroonan nito. Paliwanag ni Fletcher. Well, mukhang ang iyong Flying Phoenix sect ay may malawak na kaalaman tungkol sa minahan na ito. Peterson ang Daoist ancestor ay may bakas ng pag-aproba sa kanyang tono. Oo, ginagawa namin. Sa Sky Phoenix World, ang Flying Phoenix sect ay mas malakas kaysa sa Science Sun sect pagdating sa lakas. Kaya naman, kadalasan, ang Heavenly Crater Mine ay nasa ilalim ng ating kontrol. Mayroon kaming mas maraming pagkakataon upang gumawa ng malalim na pag-aaral tungkol dito. Idinagdag ni Fletcher, sa sandaling ito, ang enerhiya sa universo ay biglang gumalaw. Maraming mga hindi kilalang aura ang makikita mula sa malayo. Napakalakas nila na maging ang espasyo sa kanilang paligid ay nagsimulang manginig. Naramdaman din ni Dustin ang marahas na puwersa mula sa kinaroroonan niya. Damn it! Isang kawan ng malalakas na magsasaka ang sumusugod. At marami sila. Gulat na sambit ni Dustin. Ilipat. Umungol sina Morphy at Peterson habang iniunat nila ang kanilang mga kamay mula sa langit ng buong lakas. Sa pagtatangkang maabot ang isang minahan sa kontinente. Natutunan nila ang tungkol sa mga hanay ng paghihigpit sa paligid ng minahan mula kay Fletcher dati. Boom! Biglang yumanig ng malakas ang langit at lupa. Ang walang katapusang banal na ningning at ron ay bumangon mula sa dalawang malalaking kamay. At masiglang hinawakan ang minahan. Ang kakilakilabot na mga alon ng enerhiya ng pakikibaka ay lumabas mula sa minahan. Hindi malinaw. Maraming nakasisilaw na dragon ang umungal at desperadong sinubukang salakayin ang dalawang malalaking kamay. Itaas mo ito. Sabay na sigaw ni Morphy at Peterson. Napakalakas nila kaya sa isang iglap ay pilit nilang nabunat ang buong minahan. Ang minahan ay matagumpay na naitaas sa langit. Sa sira-sirang kontinente, lumitaw ang isang malalim at napakalalim na butas sa orihinal na lokasyon ng minahan. Seal! Sigaw ni Morphy at Peterson. Bawat isa sa kanila ay kumuha ng maraming array flag at inihagis ang mga ito patungo sa minahan. Kasabay nito, gumamit sila ng detalyadong mga formula upang mapabilis ang proseso at masecure ang minahan. Sa huli, ang buong minahan ay inilipat sa isang high-grade spatial magic treasure at nawala. Boom! Boom! Bigla na lang, 5 nakakakilabot na aura ang lumundag sa kontinente na parang malawak na dagat. Ang Heavenly Crater Mine ay kabilang sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Ibigay ito ngayon din. Isang malalim at malamig na boses ang umalangaw mula sa malayo. Samantala, ang 5 figure na iyon ay patuloy na dumaan sa kawalan. Dustin, oras na para pumunta tayo. Nagmamadaling sabi ni Morphy kay Dustin. Naramdaman niya ang pagdating ng ilang lubhang nakakatakot na mga figure. Okay, tara na. Naghanda ng husto si Dustin. At agad na na-activate ang reincarnation token. Ang lahat ng iba ay dinala kaagad sa Slave Tower. Pagkatapos, ang itim na token ay sumambulat ng isang malakas at mahiwagang kapangyarihan ng transmission na ganap na bomb alert sa katawan ni Dustin. Direkta itong sumugod sa kawalan at nawala. Boom! Boom!
Boom! Boom! Boom! 5 matatangkad na figure ang lumitaw sa isang hilera sa mabituing kalangitan ng universo. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng nakakatakot na aura ng enerhiya. Umalis talaga siya sa ilalim ng ating relo. Humph! Huwag kang mag-alala. Ang Ancient Mysterious Dragon Kingdom ay isang high-grade universe. Ang space barrier ay matibay. At mahihirapan silang dumaan dito. Kahit na ang dalawang katamtamang antas na banal na Diyos ay hindi maaaring umalis sa kalooban. Kaya, maaaring nasa paligid pa rin sila ng kaharian. Sigurado akong hindi sila makakatakas, sabi ng isang malaking figure. Pagkatapos, ang napakalaking espiritual na lakas ng pakiramdam ay lumabas mula sa ulo ng 5 figure at naging malalaking alon na kumalat sa lahat ng direksyon. Sa ilang segundo, nascan nila ang lahat ng mundo sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom gamit ang kanilang mga espiritual na pandama. Gayunpaman, wala silang nakitang bakas ng kanilang mga target. Imposible, hindi ko sila ma-detect sa buong kaharian. Ang 5 malalaking figure ay parehong nagulat at nagalit. Isa pa, kahit ilang beses nilang subukan, hindi pa rin nila mahanap si Dustin. Humph! Hindi ako naniniwala na nakatakas talaga sila sa kaharian. Hanapin natin ang bastos na si Dustin sa labas. Ngumuso ang isa sa kanila. Okay, let's go. Tumango naman ang 4 pabilang pagsang-ayon. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na naglaho ang 5 naglalakihang figure. Sa magulong espasyo, may malawak na plataporma. Sa gitna ng platform ay nakatayo ang isang portal na binabantayan ng husto. Ito ang pangunahing pasukan at labasan sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kasalukuyang nagbabantay dito ang ilang preliminary grade na Divine God. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng transmission power ang biglang nag-charge mula sa portal. Ilang nakakatakot na aura ang pinakawalan. Agad na nagbago ang mga mukha ng mga preliminary grade na Divine God na nagbabantay sa portal. Naramdaman nilang may ilang makapangyarihang figure na lalabas. Kaya naman agad silang tumayo at naghanda sa pagsalubong sa kanilang pagdating. Sa susunod na sandali, 5 nakasisilaw na figure ang lumabas sa portal. O aking Diyos! Ang mga preliminary grade na Divine God ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. 5 senior na miyembro ng Whirling Sect ang nakatayo sa harapan nila. At isa sa kanila ang pinuno. Lahat sila ay mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Hawak nila ang 5 pinakamataas na posisyon sa buong sekta. Kaya, sila rin ang pinakamalakas na figure ng Whirling Sect. Pagbati, 5 Panginoon. Agad na yumuko ang mga preliminary grade na Divine Gods ng may paggalang. Ang Whirling Sect ay kilala bilang isang makapangyarihan at mapagmataas na sekta sa mga pinakapiling sekta sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Walang nang-ahas na pukawin o pabayaan sila. Nakita mo na ba ang mga taong ito? Gamit ang isang kaway ng kamay ng isang senior member. Ilang streaks ng liwanag ang bumaril at nagpakita ng ilang illusory figure. Mga larawan sila ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Ang mga preliminary grade na Divine God ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kaya dali-dali silang tumingin palapit para matukoy ng mabuti ang mga taong interesado. Hindi, wala pa kami. Sabay-sabay nilang sagot at umiling. Nangangahulugan ito na dapat ay nagtatago pa rin sila saan man sa paligid ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Espekulasyon ng isang senior member. Sa tingin ko mas mabuting bumalik tayo sa ating universo at hanapin sila. Mungkahi ng isa pang senior manager. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa malayo. Hoy! Hinahanap mo ba kami? Nandito na kami. Halika at kunin mo kami kung kaya mo. Panunuya ng boses. Nagmula ito sa malayong magulong kawalan at malinaw na umalangaw-ngaw sa malaking plataporma. Pagkatapos, 2 napakalaking figure ang na-project mula sa malayong Sea of Chaos. Tumayo sila sa harap ng platform at tumingin sa ilang senior member na may mapaglarong ngiti. Malinaw. Gumamit sila ng isang uri ng omnipotent skill na maaaring magpalabas ng hallucination sa kanila mula sa isang partikular na lugar. Ano? Nakatakas ka sa ating universo. Imposible yan. Galit na galit ang ilang senior member. Haha,
Hindi tayo mapipigilan ng Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Isang araw, babalik tayo at lipulin natin ang buong Whirling Sect. Haha, sa harap ng plataporma, humagalpak ng tawa sina Morphe at Peterson. Pagkatapos, biglang nanginig at nawala ang kanilang mga hallucinator figure. Ang mga senior member ay lahat ay may mabangis na mukha at nagninangas na mga mata. Na para bang malapit na silang magmukmok. Ang mga kakilakilabot na bagyo ng enerhiya, tulad ng isang mapang wasak na tsunami, ay patuloy na sumugod sa kanilang mga katawan. Ang buong platform, pati na rin ang magulong walang laman sa malapit, ay nagsimulang dumagundong at manginig. Maraming mga puwang ang nagsimulang pumutok, at ang mga itim na puwang na iyon ay patuloy na lumalawak. Ang mga preliminary grade na Divine God na nagbabantay sa portal at ang mga nilalang na dumaraan lang ay natakot kaya nanghina ang kanilang mga kamay at paa. At halos bumagsak sila sa lupa. Sa kabutihang palad, noong panahong iyon, ang 5 senior na miyembro ay nakabalik lamang sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Napagdesisyonan nilang iwan na lang si Dustin at ang kanyang mga kasama. Naramdaman na nilang lahat na lumipad na sila palayo sa isang high-level flying magic treasure. Kung hahabulin nila sila sa Sea of Chaos, hindi na nila ito maaabutan. Ang Sea of Chaos ay masyadong malawak, at ito ay puno ng lahat ng uri ng hindi kilalang mga panganib. Bukod dito, ang sphere of influence nila ay nasa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Hinihintay pa rin sila ng Whirling Sect na bumalik. Marami silang tungkulin na kailangan pa nilang gampanan. Pagkaalis nila sa entablado, nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang lahat ng nilalang. Kasabay nito, sa Sea of Chaos sa di kalayuan, isang airship ang gumagalaw sa napakabilis na bilis. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng napakaraming flying magic treasures na ganoon kataas ang kalidad. Lahat sila ay napakaganda. Pinuri ni na Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal si Dustin. Kamakailan ay nakuha ni na Peterson at Dustin ang mga lumilipad na magic treasure sa World of Darkness. Mayroong higit sa 100 sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay may mataas na antas. Sa grupong ito ng mataas na antas na lumilipad na magic treasures, malaya tayong makakapaglakbay sa Sea of Chaos. Masiglang bulalas ni Morphe. Isang airship ang naglalakbay sa gitna ng bakanteng espasyo sa loob ng Sea of Chaos. Sa loob ng airship ay may mga lalaki mula sa Flying Phoenix Sect at isang pares ng mga Divine God. Mga sir, susundan kayo ng Flying Phoenix Sect mula ngayon. Sinabi ni Fletcher kina Morphe at Peterson ang Daoist Ancestor. Ang dalawang medium grade na Diyos na Diyos. Sa tabi ni Fletcher ay nakatayo ang matataas na pinuno ng Flying Phoenix Sect. Ang kanilang sekta ay isang ordinaryong sekta lamang sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Samantala, ang pinuno nito, si Fletcher, kasama ang iba pang nakatataas na pinuno, ay mga preliminary grade na Divine Gods lamang. Dahil nasaksihan ang kapangyarihan ni na Morphe at Peterson ang Daoist Ancestor sa pakikipaglaban sa Whirling Sect. Hindi maiwasan ni Fletcher na mamangha sa kanilang galing. Iyon ang dahilan kung bakit handa silang sundin ang dalawang katamtamang antas na banal na mga Diyos. Sundan mo kami. Let me put it this way. That guy is the master of the fallen immortal cosmos. One of the cosmos in the 3,000 big and small universes. Kung tutusin baka mag-settle down na ako sa cosmos niya in the future. Bakit hindi mo siya tanungin kung payag ba siyang kunin ka? Peterson the Daoist Ancestor said sabay turo kay Dustin. Haha, tama na. Tumawa si Morphe kasama si Peterson. Well, si Fletcher at ang mga senior leaders ng Flying Phoenix Sect ay pare-parehong natigilan habang nakatingin sila kay Dustin na nalilito. Dustin, Master of a Cosmos ka ba talaga? Hindi makapaniwala si Fletcher sa narinig niya. Ang isang master ay dapat ang pinakamakapangyarihang nilalang sa kanyang cosmos. Naniniwala si Fletcher na dapat siya ay nasa antas man lamang ng isang banal na Diyos. Ngunit paano magiging master ng isang cosmos ang isang tao sa Heaven Immortal Realm? Bagamat alam ni Fletcher na talagang mas malakas si Dustin kaysa sa tila sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Dustin ang master ng isang cosmos. Well, Sect Leader Fletcher,
Ayon sa mga pamantayan ng mundo at cosmos, ang fallen immortal cosmos ay walang iba kundi isang basurang cosmos. Paliwanag ni Dustin kay Fletcher. Nakikita ko, sagot ng pinuno ng sekta. Si Fletcher at ang mga senior leaders ng Flying Phoenix sect ay biglang naliwanagan. Ito ay may katuturan kung si Dustin ang master ng isang trash-leveled cosmos. Ito ay pangkalahatang kaalaman na ang isang banal na Diyos ay hindi maaaring ipanganak sa isang mahinang lugar. Ang mga master ng Divine Realm ay ang pinakamalakas na nilalang sa ganitong uri ng cosmos. Maaring patayin ni Dustin ang isang Divine Realm Master sa isang iglap. Kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit siya naging master ng kanyang mababang cosmos. Leader Dustin, sana may hatid mo kami. Nagulat ang lahat na pinili pa rin ni Fletcher na sundan si Dustin. Oh, Sect Leader Fletcher, dapat mong pag-isipang mabuti ito. The fallen immortal cosmos is only a trash cosmos. Ang Flying Phoenix sect ay hindi kasing masama kumpara sa aking cosmos. Sigurado ka bang gusto mo pa akong samahan? Sagot ni Dustin. Siya rin ay nahuli sa hiling ng pinuno ng sekta. Leader Dustin, naniniwala ako na ang fallen immortal cosmos ay magkakaroon ng magandang kinabukasan kasama mo bilang master. Dagdag pa, kung ang dalawang katamtamang antas na banal na Diyos na ito ay pinili na manirahan sa iyong fallen immortal cosmos, dapat kong sundin ang kanilang hatol. Kaya, Leader Dustin, mangyaring sumang-ayon na kunin ang Flying Phoenix sect. Napatingin si Fletcher kay Dustin ng may pag-asa. Natutuwa ako. Sect Leader Fletcher, inaasahan ko talaga na ang Flying Phoenix sect ay sumali sa aking fallen immortal cosmos. Siyempre pwede kang sumali. Maligayang pagdating sa fallen immortal cosmos. Tuwang-tuwa na sagot ni Dustin. Kahit na ang Flying Phoenix sect ay isang karaniwang sekta lamang sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Kapag napunta sila sa 3,000 malaki at maliliit na universo, tiyak na sila ang magiging pinakamalakas na sekta. Ang pagkakaroon ng sekta na sumali sa Fallen Immortal Cosmos ay magpapalakas sa kanila sa isang iglap. Bukod dito, kasama ang mga banal na Diyos tulad ni Peterson na Taoist Ancestor, Morphe, at Andreas, ang kapangyarihan nito ay tataas din ng kahit 10 ulit. Hindi na makapaghintay si Dustin na bumalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Guru, dapat ba tayong bumalik kaagad sa 3,000 malaki at maliliit na universo? Tanong ni Dustin kay Peterson ang Taoist Ancestor. Hindi pa, may gagawin pa ako. Kailangan kong bumalik sa Celestial Cyan Kingdom. Ang mga mata ni Peterson na Taoist na ninuno ay biglang napuno ng layuning pumatay. Tig, Master, maghihiganti ka ba kay Tig? Suspense na tanong ni Dustin. Tama iyan. Noon, best friend ko siya. Minahal ko siya ng buong puso at tinulungan ko pa siyang maging isang banal na Diyos. Ngunit sinira niya ang aking pagkakaibigan at pagtitiwala nang siya ay sumilip sa akin at sinira ang aking espiritual na kaluluwa. Muntik na akong mamatay dahil sa traidor na yon. Para masugpo ang galit na nag-aalab sa puso ko. Alam kong kailangan ko siyang patayin. Nanginginig sa galit si Peterson the Taoist Ancestor habang ikinwento niya ang kwento. Okay, Peterson, sinusuportahan kita. Pumunta tayo sa Celestial Cyan Kingdom ngayon at humanap ng paraan para patayin si Tig. Inalo ni Morphe ang kaibigan. Kung mas malakas ang cultivation base ng isang tao, mas mahalaga ang pagkakaroon ng panloob na kapayapaan. Ang mga sama ng loob o mga nakaraang trauma ay hindi karaniwang makakaapekto sa cultivation base ng isang tao. Gayunpaman, kapag naabot na nito ang isang kritikal na sandali ng pambihirang tagumpay, ang lahat ng nakakulong na emosyon ay sasabog at magiging isang internal na demonyo. Ito ay seryosong maaaring makahadlang sa kakayahan ng isang tao na makalusot. At maaari pa itong maging sanhi ng kamatayan. Ngayong nabawi ko na ang aking Divine Energy Essence, sa tingin ko ay hindi ako matatalo ni Tig. Ang kailangan nating gawin ay pumasok sa Celestial Cyan Kingdom. Hanapin si Tig, patayin siya, at pagkatapos ay mabilis na umalis nang hindi inaalerto ang sinuman. Pagkatapos ng lahat, ang Enigmatic Sect ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang sekta sa Celestial Cyan Kingdom.
Isa siyang makapangyarihang figure sa kanyang sekta. Kapag nahanap na nila siyang patay, ang enigmatic sect ay tiyak na titigil sa wala upang tugisin ang mamamatay tao. Bukod pa rito, mayroong dalawang premium grade na banal na Diyos sa Celestial Cyan Kingdom. Dapat tayong maging maingat at panatilihin ang mababang profile. Kung maakit natin ang atensyon ng dalawang premium grade na banal na Diyos, tapos na tayo para sa kung tungkol sa pagpatay kay Tig. Hindi ito malaking bagay. Basta nasa tamang distansya ako. Kaya ko siyang patayin sa isang sampal. Sabi ni Peterson ang Taoist ancestor. 1/3. Tama iyan, Peterson. Sa lakas mo ngayon, hindi mahirap para sa iyo na patayin si Tig. Ang katotohanan ng bagay ay kailangan nating maging maingat sa paglusot sa loob ng Celestial Cyan Kingdom. Pagkatapos nating patayin ang ating target, dapat tayong lumabas ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang pakikipaglaban sa mga banal na Diyos. Tumango si Hare. Pagkatapos, si Peterson na Taoist ancestor at Hare ay tumingin kay Dustin. Umaasang tutulungan niya sila. Huwag kang mag-alala, Master. Kabisado ko na ang special na lokasyon ng Celestial Cyan Kingdom. Maaari tayong direktang mag-teleport sa loob at labas ng kaharian. Walang magiging problema. Paniniguro ni Dustin sa kanila. Okay, Dustin. Hinihintay ko yung sagot niyan. Pumunta tayo sa Celestial Cyan Kingdom ngayon. Pagkatapos patayin si Tig, agad kaming lilipat sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Umaasa ako na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi masyadong nagkakagulo ngayon. Sabi ni Peterson ang Taoist ancestor. Dahil doon, bumilis ang airship patungo sa Celestial Cyan Kingdom. Shepard, ang paglalakbay na ito sa Celestial Cyan Kingdom ay maaaring mapanganib. Hindi mo kailangang sumama sa amin. Bibigyan kita ng airship. Maaari kang bumalik sa iyong cosmos. Sabi ni Dustin kay Shepard. Hindi. Dustin, samahan mo ako. Hindi ako pupunta kahit saan kung wala ka hanggat hindi ko napapalawak ang aking pananaw. Sabi ni Shepard. Sa airship na mabilis na gumagalaw sa Sea of Chaos, naglabas si Peterson ng isang tumpok ng mga divine crystal na lumutang sa harap ng Dustin. Ang mga banal na kristal na iyon ay nagmula sa Heavenly Crater Mine. Dustin, ikaw ay kasalukuyang nasa premium stage ng Heaven Immortal Realm. Nakipaglaban ka ng maraming matitinding labanan sa panahon ng iyong mga araw bilang isang langit na walang kamatayan. At nakipaglaban ka pa sa maraming kakilakilabot na mga Diyos na Diyos. Naniniwala ako na malapit ka nang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sipsipin ang mga banal na kristal na ito. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa iyo na makapasok sa susunod na antas. Sabi ni Peterson. Medyo pamilyar siya sa vital energy realm ni Dustin. Noong nakaraan, siya at si Hare ang tumulong kay Dustin na makapasok sa genuine immortal realm. Master, tama ka. Malabo kong naramdaman ang pagkakataong makalusot. Gayunpaman, ang mga banal na kristal na ito ay may enerhiya sa banal na antas at ginagamit lamang para sa paglilinang ng mga banal na Diyos. Maaari ko bang i-absorb ang mga ito sa aking kasalukuyang antas? Curious na tanong ni Dustin. Ang iyong kaso ay medyo espesyal. Ang iyong espiritual na pakiramdam ay napakalapit sa isang preliminary grade na banal na Diyos. Ang lakas ng pakikipaglaban ng iyong cultivation base ng swordsmanship ay katulad din ng sa isang preliminary grade na banal na Diyos. Bukod dito, ang mahahalagang enerhiya sa iyong katawan ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka sa parehong antas. Kahit na maraming mga cultivator sa Divine Realm ay maaaring hindi kasing sigla. Kaya, naniniwala ako, nang may mabuting loob, na maaari mong linangin ang mga banal na kristal. Siyempre, kailangan mong magpatuloy sa isang maayos na paraan. Sumipsip muna ng kaunting halaga. At kapag nakayanan ito ng iyong katawan, maaari mong unti-unting taasan ang dosis. Sabi ni Peterson. Tama si Peterson. Dustin, sa iyong kahanga-hangang lakas, ang mga banal na kristal ay maaaring makatulong sa iyong paglilinang. Dagdag ni Morphy. Sige, nakita ko, sagot ni Dustin sabay tango. Pagkatapos,
Dinala niya ang isang malaking bilang ng mga banal na kristal sa isang lihim na silid sa airship at nagsimulang maglinang sa pag-iisa. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya na talagang naa-absorb niya ang mga divine crystals. Siya ay labis na nasisiyahan na sinimulan niya ang kanyang paglilinang na may positibong saloobin. Makalipas ang 3 araw, boom! 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 Nagtipo ng maitim na ulap sa itaas ng airship at umugang ang malakas na kulog pagkatapos ng mga kidlat na umalangaw-ngaw mula sa kalangitan. Ang nakakasilaw na makapal na mga kulog ay kumikislap sa paligid ng airship. Nakasalubong ni Dustin ang Thunderstroke Doom. Sa loob ng airship, naging masaya ang lahat. Tapos, bumukas ang pinto ng secret room. Parang multo. Nag-flash out si Dustin at tumungo sa bubong ng airship. Ang airship ay isang high-level flying magic treasure. Mahusay itong nilagyan ng lahat ng uri ng makikinang na array. Kabilang ang mga defense array, isolation array, at invisibility array. Alam ni Dustin na may 2 katakot-takot na posibilidad kung dumaan siya sa Thunderstroke Doom sa loob ng airship. Una, nakakaakit siya ng magulong kulog at walang hanggang kidlat, na maliwanag na, sisira sa airship. Pangalawa, dahil sa mga isolation array ng airship, maaaring humina ang epekto ng Thunderstroke Doom. At hindi kumpleto ang breakthrough. Kung nangyari iyon, magkakaroon ng kakilakilabot, na kahihinatnan. Sa makatuwid, kailangan niyang tiisin ang Thunderstroke Doom sa labas ng airship. Ang Sea of Chaos ay puno ng panganib. Lumabas tayo at bantayan si Dustin hanggang sa maabot niya ang isang pambihirang tagumpay. Nagkatinginan sina Morphy at Peterson. Pagkatapos, nag-teleport sila sa isang angkop na posisyon sa labas ng airship at tumayo sa kawalan upang bantayan si Dustin. Alam nila na mayroong lahat ng uri ng panganib sa dagat ng Chaos. Bilang karagdagan, maaaring hindi ito makayanan ni Dustin kung may biglang magulong bagyo. Gayunpaman, sa tulong ni Morphy at Peterson, na parehong medium grade na mga Diyos na Diyos, nagkaroon siya ng mas magandang pagkakataon na maging ligtas. Boom! 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 Nang lumitaw si Dustin sa itaas ng airship, ang makapal at matingkad na mga kulog ay agad na tumama sa kanya. Ang mga thunderbolts ay gamulong na parang tidal wave. Sa isang iglap, tuluyan nang nalubog si Dustin at nawala na sa paningin ng lahat. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga kulog na kasing kapal ng mga dragon. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban gamit ang kanyang mga kamay. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay nagsimulang bumaba ang bilang ng hindi malalampasan na mga kulog. Malapit nang matapos ang Thunderstroke Doom. Gulat na bulong ni Dustin sa sarili. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay lubhang nagbago. Bigla na lang, maraming silver-white na nilalang ang lumabas mula sa kawalan. Bawat isa sa kanila ay nakakatakot at napapaligiran ng nakakasilaw na kidlat. May mga makalangit na dragon, tunay na phoenix, rock, duwende, Diyos at demonyo, at masasamang espiritu. Ang lahat ng ito ay ang pinaka-nakakatakot at nakakatakot na mga karera sa universo. Nabuo ang mga ito mula sa lakas ng batas ng kulog sa pagitan ng langit at lupa. Malinaw na mayroon silang isang layunin. Patayin ang mga nilalang na malapit ng gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Tila lahat sila ay nagkikimkim ng matinding puot sa mga nilalang na malapit ng magtagumpay at nais silang patayin ng walang awa sa lalong madaling panahon. Iyon ay kung paano nagtrabaho ang kalikasan. Ang malalakas lamang ang nakaligtas. Patayin. Hindi mabilang na mga kulay pilak na puting nilalang na may nakakakilabot na aura na nakakapanghina ng loob ang gumamit ng lahat ng uri ng malalakas na lihim na kasanayan upang sumugod patungo sa Dustin. Whoosh! Walang pag-aalinlangan. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at nilaslas ang isang matalim na aura ng espada. Boom! 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 Sunod-sunod na sumabog ang mga masiglang nilalang. Gayunpaman, mayroong higit pang mga nilalang na lumulubog tulad ng napakalaking white tides. Patayin! Buong lakas na lumaban si Dustin. 2 oras na naman ang lumipas. Sa wakas, wala nang natitira pang mga silver-white na nilalang. Noon, nag-iisa si Dustin. Well,
Mukhang tapos na ang Thunderstroke Doom. Ang Thunderstroke Doom sa Divine Realm ay mas madali kaysa sa naisip ko. Siguro dahil malakas akong magsasaka. Haha, masayang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Dustin. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na ang kanyang katawan ay nasusunog. Agad na bumangon ang nagninangas na apoy mula sa bawat parte ng kanyang katawan. Sinunog ng nakakapasong apoy ang kanyang laman. Kalamnan, buto, panloob na organo, meridian ng enerhiya, at maging ang kanyang espiritual na kaluluwa. Sa isang iglap, naging bola siyang apoy. Nagulat siya at buong lakas niyang sinubukang patayin ang apoy. Dustin, mag-ingat, ito ang apoy ng pinakamataas na kaliwanagan. Upang makapasok sa banal na kaharian, kailangan mong tanggapin ang pagsubok ng apoy ng pinakamataas na kaliwanagan. Dapat kang umasa lamang sa iyong sariling kapangyarihan sa batas upang maisagawa ang paglilitis. Walang silbi ang gumamit ng ibang pamamaraan at kasanayan. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Peterson sa soul sea ng Dustin. Oh, nakikita ko. Agad na umupo si Dustin na nakakross at nagsimulang balutin ang kanyang katawan gamit ang kanyang kapangyarihan sa batas upang labanan ang apoy ng pinakamataas na kaliwanagan. Unti-unti, nahulog siya sa isang estado ng pagmumuni-muni at katahimikan. Tuluyan ng nilamon ng nagngangalit na apoy ang buong katawan niya. Lumipas ang maraming araw. Mabilis lumipad ang oras araw-araw. Nang mga oras na iyon ay mabangis pa rin ang pag-alab ng katawan ni Dustin. Makalipas ang 10 araw. Kakaiba iyon. Kapag ang mga ordinaryong magsasaka ay nakarating sa banal na kaharian. Ang apoy ng pinakamataas na kaliwanagan ay karaniwang namamatay sa loob ng 2 hanggang 3 araw. 10 araw na ang nakalipas. Bakit hindi pa natutunaw ang apoy sa katawan ni Dustin? Anong nangyayari? Pagtataka ni Morphe. Sa nakalipas na 10 araw. Nakatayo sina Morphe at Peterson sa magulong kawalan upang protektahan si Dustin. Ang mga tao sa airship ay matiyagang naghihintay para sa Dustin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Tinitigan nilang lahat ang nag-aapoy na katawan ni Dustin sa paraang pagtitimpi. Sa ika-11 araw, sa isang iglap, ang apoy ng pinakamataas na kaliwanagan ay sa wakas ay nawala. Sigaw ni Peterson at Morphe sa tuwa. Nagsimulang maglaho ang dagat ng apoy na lumunod kay Dustin. Teka, ano yun? Isang malaking puting kakon. Napatulala sina Peterson at Morphe. Matapos tuluyang maapula ang apoy. Wala nang bakas si Dustin. Gayunpaman, mayroong isang puting kakon na lumipad sa hangin. Ito ang kakon ng pinakamataas na kaliwanagan. Gulat na bulalas ni Morphe. Tama, noong sinaunang panahon. Kapag ang mga pambihirang magsasaka ay nasubok sa pamamagitan ng apoy ng pinakamataas na kaliwanagan. Sasamantalahin nila ang pagkakataong makuha ang kakanyahan nito. Upang mapahusay ang kanilang sariling kapangyarihan sa batas. Hindi ko inaasahan na magagawa rin ni Dustin iyon. Iyan ay kahanga-hanga. Bulalas ni Peterson na may pagkamangha. 5 araw na naman ang lumipas. Boom! Biglang sumabog ang puting kakon. Kaagad pagkatapos, sumabog si Dustin at lumutang sa hangin. Ang kanyang katawan ay tila hinihigop ang balat ng sutla ng kakon. Ang banal na kaharian. Gamit ang kanyang isip, naglabas si Dustin ng enerhiya mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-ugong ng magulong kawalan. Dustin, dali, ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan sa batas. Mabilis na sabi ni Peterson. Sige. Tumango si Dustin. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang direksyon. Ang susunod na sandali, sa isang lugar na 100 milyong milya sa direksyon na iyon. Ang lahat ay petrified. Ang espasyo ay parang isang napakalaki at transparent na bloke ng yelo. Ito ay ganap na tinatakan. Pagkatapos, bahagyang ginalaw ni Dustin ang kanyang mga daliri. Boom! 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 Ang espasyo ay nagsimulang sumabog. At ito ay patuloy na napinsala ng hindi nakikilala. Dustin, ang iyong kasalukuyang cultivation base ng low power ay nalampasan na ng lahat ng Divine Realm Cultivator. Sa iyong rate, isang bato lang ang layo mo sa pagiging isang preliminary grade na banal na Diyos.
Dapat kang magmadali at tumuon sa susunod na paglinang. Inaasahan kong makita kang magsindi ng sagradong apoy at maging isang Diyos. Sabi ni Peterson na may pananabik. Sinulyapan din ni Morphy si Dustin. Maging Diyos. Nang marinig ang sinabi ni Peterson. Si Dustin ay maliwanag ang mata at bushy-tailed. May panahon na ang mga banal na Diyos ay sagrado at hindi mahipo kay Dustin. Ngunit ngayon, mayroon siyang potensyal na maging isang banal na Diyos mismo. Huwag kang mag-alala, Master. I will try my best to become a divine God as soon as possible. Madamdaming sabi ni Dustin habang nakakuyom ang mga kamao. Tanging isang banal na Diyos ang may kakayahang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga panganib ng dagat ng chaos. Dustin, habang lumalakas ka at lumalakas, malalaman mo na hindi mo dapat limitahan ang iyong sarili sa isang tiyak na universo. Ang malawak na Sea of Chaos ay magiging daan para tuklasin mo ang mga kababalaghan ng iyong kapangyarihan, sabi ni Morphy kay Dustin. Naiintindihan ko, Master Morphy. Tumango si Dustin. Parehong si Peterson the Taoist Ancestor at Master Morphy ay umaasa ng may magandang loob na malapit nang maabot ni Dustin ang kanyang pinakamataas na potensyal. Laking pasasalamat ni Dustin sa kanilang dalawa. Well, Dustin, nakagawa ka ng tagumpay. Ngayon, handa na tayong pumasok sa Celestial Cyan Kingdom. Peterson the Taoist Ancestor exclaimed at tumingin sa direksyon ng Celestial Cyan Kingdom. Nanlamig ang kanyang mga mata sa pag-iisip kay Tig. Noong panahong iyon, isang bato lang ang layo nila sa Celestial Cyan Kingdom. Lumipas ang kalahating araw. Isang malaking plataporma ang lumitaw sa magulong kawalan. Mayroong isang malaking portal sa platform. Ang bawat universo sa Sea of Chaos ay mayroong space platform na itinatag sa labas bilang pasukan sa portal nito. Sa di kalayuan, biglang huminto ang isang airship. Tapos, isa-isang lumabas ang tatlong figure. Sila ay sina Dustin, Morphy, at Peterson na Taoist Ancestor. Ikinaway ni Peterson ang Taoist Ancestor ang kanyang manggas at inalis ang airship. Ang iba ay nanatili sa loob ng airship. Kayong dalawa ay pumunta sa aking special na kayamanan. Habang ako ay papasok sa Celestial Cyan Kingdom. Sabi ni Dustin kina Peterson at Morphy. Kaagad. Pinasok ni Peterson ang Taoist Ancestor at Master Morphy ang Slave Tower. Pagkatapos, kinuha ni Dustin ang Reincarnation Token at inactivate ito kaagad. Sa kanilang huling pagbisita, naitala ni Dustin ang lokasyon ng Celestial Cyan Kingdom sa Reincarnation Token. Kaya, sa kasalukuyang kalagayan, maaari niyang gamitin ito ng direkta. Sa isang iglap, nawala si Dustin kasama ang Reincarnation Token. Ilang sandali pa, nagpakita siya sa kalangitan ng Celestial Cyan Kingdom. Pumasok na tayo. Tuwang-tuwa si Dustin. Hindi siya binaygo ng Reincarnation Token. Kahit na ang space barrier ng Celestial Cyan Kingdom ay malayang madaanan. Dustin, makapangyarihan talaga ang magulong magic treasure mo. Si Peterson ang Taoist Ancestor at Morphy ay lumitaw sa tabi ni Dustin. At mataas ang pagsasalita tungkol sa Reincarnation Token. Sana may magic treasure ako. Nakangiting sabi ni Master Morphy. Haha, hindi mo susubukan na agawin ang magulong magic treasure ng alagad ko. Di ba? Pabirong sabi ni Peterson the Taoist Ancestor. Kung gusto kong agawin, ginawa ko na. Sa tingin mo ba kaya kung maghintay hanggang ngayon? Humagalpak ng tawa si Master Morphy. Hindi kailanman nag-alala si Dustin tungkol sa mga intensyon ng dalawang banal na Diyos. Siya ay lubos na nagtiwala sa kanila. At alam niyang tiyak na hindi mananakawan si Morphy ng kanyang kayamanan. Tara hanapin natin si Tig. Si Peterson ang Taoist Ancestor ay lumipad patungo sa Long River World ng Celestial Cyan Kingdom. Sundan natin siya, gamit ang isang wave ng kanyang manggas. Kinuha ni Master Morphy si Dustin at lumipad sa likod ni Peterson gamit ang kanyang husay sa paggalaw ng katawan. Ang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan ng dalawang katamtamang antas na banal na mga Diyos ay kahanga-hangang mabilis. Sa loob ng dalawang paghinga, nakapasok na sila sa Long River World. Sa punong tanggapan ng enigmatic sect sa Long River World. Kabilang sa maraming magagandang palasyo,
Mayroong isang lihim na silid, kung saan nakaupo ang isang lalaki na nakakross ang paa. Isa siyang matangkad na lalaki na may bilog na mukha. Malapad ang kanyang noo, at nakalugay ang kanyang mahabang buhok. Ito ay walang iba kundi si Tig. Isa siya sa mga elder ng enigmatic sect na nagtataglay ng mabigat na kapangyarihan. Hindi ko pa rin matanggap. Paano ko hahayaang makatakas si Peterson? Ang masama pa, tinulungan ko pa siyang magising. Anyway, walang silbi ang pagsisihan mo. Sa lihim na silid, sa tuwing naiisip ni Tig si Peterson ang Daoist Ancestor, magagalit siya na ang kanyang mukha ay mapilipit. Lahat ng ito ay dahil sa batang iyon na nagngangalang Dustin. Kung sakaling makita ko siyang muli sa hinaharap, pahihirapan ko siya ng walang tigil at dahan-dahan bago ko siya patayin. Napangiti si Tig sa pag-iisip kay Dustin. Samantala, sa isang nakatagong espasyo sa labas ng punong tanggapan ng enigmatic sect, tatlong figure ang lumitaw ng wala saan. Sila ay sina Peterson the Daoist Ancestor, Morphe, at Dustin. Sa isang alon ng manggas ng Peterson the Daoist Ancestor, isang ambon ang kumalat at nilamon silang tatlo. Ito ay isang napakatalino na lihim na pamamaraan ng pagtatago. Kahit na ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay mahihirapan sa paghahanap ng anumang bakas sa kanilang tatlo. Gaano kalakas ang enigmatic sect? Tanong ni Morphe kay Peterson ang Daoist Ancestor. Ang enigmatic sect ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang sekta sa Celestial Cyan Kingdom. Malawak ang impluensya nito sa buong universo. At ang kabuoang lakas nito ay kahanga-hanga. Dapat mayroong higit sa 100 medium grade na banal na Diyos doon. Tinatansya ko rin na mayroon itong daan-daang preliminary grade divine gods. Sumagot si Peterson the Daoist Ancestor. Napabuntong hininga si Dustin sa sinabi ni Peterson the Daoist Ancestor. Ang enigmatic sect ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Well, basta't mag-iingat tayo. Makakalusot tayo at mabilis na mapatay si Tig. Pagkatapos nito, kailangan nating umalis kaagad sa Celestial Cyan Kingdom. Nagmungkahi si Master Morphe. Ang talagang inaalala ko ay ang 2 premium grade na divine god sa Celestial Cyan Kingdom. Ngunit habang ang 2 premium grade na divine god na iyon ay hindi naaalarma. Ang lahat ay dapat na madali. Kapag nalaman nilang nandito na tayo, mawawala na ang pagkakataon nating makatakas. Matigas na sabi ni Peterson the Daoist Ancestor. Oo, ingat ka. Naging maingat din si Master Morphe. Alam na alam nilang dalawa na ang mga premium grade na divine god ay nakakatakot. Sa katunayan, ang mga premium grade na divine god ay tila isang antas lamang na mas mataas kaysa sa mga medium grade na divine god. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sa sandaling umatake sila, ang isang premium grade na divine god ay maaaring agad na pumatay ng isang malaking grupo ng mga medium grade na divine god sa isang kisap mata. Dustin, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon ng sekretong silid kung saan karaniwang nagtatanim si Tig ng walang pag-iisa. Dalhin mo kami doon. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Tig ay palaging nasa lihim na cultivation room. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, si Peterson ang Daoist Ancestor ay nagpadala ng isang piraso ng impormasyon sa soul sea ng Dustin. Ito ang special na lokasyon ng sikretong cultivation room, kung saan naroon si Tig. Pagkatapos, kinuha ni Dustin ang reincarnation token at agad itong inactivate, sa pagpapabuti ng kanyang kaharian. Ang special na kapangyarihan ni Dustin ay lubos na pinahusay. Maaari niyang masakop ang higit pang mga distansya ng malaya nang hindi kumukonsumo ng mga kristal ng espasyo. Sa isang iglap, dinala ng reincarnation token si Dustin sa kawalan at nawala. Si Peterson ang Daoist Ancestor at Master Morphe ay pumasok ng maaga sa Slave Tower. Ang reincarnation token ay maaari lamang dalhin si Dustin upang maglakbay sa iba't ibang mga universo. Ang iba sa kanila ay kailangang pumasok sa spatial treasure bago sila madala ni Dustin sa space teleportation. Samantala sa sikretong silid ni Tig, nakaupo siyang naka-cross legs at nakapikit. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapakali. Paminsan-minsan,
Hindi niya maiwasang isipin si Peterson ang Daoist ancestor. Mula nang makawala si Peterson the Daoist ancestor sa kanyang mga hawak. Si Tig ay nagalit, walang humpay, at medyo natakot. Wala siyang dahilan para maniwala na hindi babalik si Peterson the Daoist ancestor balang araw para makaganti sa kanya. Bukod dito, alam niya na hinding-hindi siya patatawarin ni Peterson the Daoist ancestor sa kanyang ginawa. Peterson, matandang skalawag ka, kahit bumalik ka para maghiganti. Anong magagawa mo sa akin? Malaki ang posibilidad na mabawi mo ang iyong buong lakas bilang isang medium grade na banal na Diyos. Ngunit hindi ka pa rin madaling makapasok sa punong tanggapan ng enigmatic sect. Mayroong higit sa 12 mga katamtamang grado na mga banal na Diyos sa aming sekta. Bukod dito, ang 2 premium grade na Divine God sa Celestial Scion Kingdom ay siguradong i-back up ang ating enigmatic sect. Peterson, kung maglakas loob kang bumalik para ipaghiganti ang iyong sarili, talagang nililigawan mo si kamatayan. Sigaw ni Tig sa secret room. Halatang hindi pa rin mapakali at sama ng loob niya. Biglang may napansin siyang kakaiba. Oh, sa tingin mo talaga. Pero nandito ako. Gusto kong makita kung sino ang mamamatay sa huli. Ikaw o ako. Isang boses ang biglang umarangaw-ngaw. Sa isang mataong tunog, 2 figure ang biglang lumitaw sa sikretong silid. Peterson. Ang mga mata ni Tig ay madaling nahadjap ng isa sa mga figure. Hindi siya makapaniwala na dumating ang araw na muling makakaharap si Peterson ng hindi inaasahan. Bakit? Na-miss mo ba ako? Hulaan mo. Oras na ng pagbabayad. Tig. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Peterson. Hindi na siya makapaghintay na turuan ng leksyon ang lalaking ito. Ang pag-iisip na pinagkakatiwalaan niya ang taksil na ito sa loob ng maraming taon ay nagpagalit sa kanya. Nanginginig siya sa galit habang inaalala kung paano siya nagawang pagtaksilan ng lalaking ito at muntik na siyang mapatay. You old bastard! How dare you! Ang lugar na ito ay isang mahalaga at pinaghihigpitang lugar sa loob ng enigmatic sect. Bakit mo iniisip na pwede kang pumasok dito nang walang pahintulot? Nakaramdam ng bahagyang panginginig si Tig nang maramdaman niyang tila nabawi ni Peterson ang kanyang orihinal na lakas. Malinaw niyang alam na siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Habang si Peterson ay isang medium grade. Talaga, gusto mo humingi muna ako ng permiso. I didn't know you were such a funny guy. Gusto mo bang humingi din ako ng permiso bago kita patayin? Sa isang dumadagandong na dagandong, sumugod si Peterson patungo sa Tig. Sabay takbo ni Morphe at lumapit kay Tig mula sa ibang direksyon. Ang bilis ng 2 medium grade na Divine God ay kasing bilis ng kidlat. Ayaw kong aminin. Ngunit ang taong ito ay napakatuso. Kailangan natin siyang tamaan ng isang mapagpasyang strike. Kung hindi, mahihirapan tayo. Sigaw ni Peterson kay Morphe. Nakatutok pa rin ang mga mata niya kay Tig. Nagawa ng 2 na palibutan si Tig sa isang iglap. Ang kanilang mga hangarin na pumatay ay umaagos habang sabik silang durugan siya sa isang mabilis na nakamamatay na suntok. Haha, huwag mong isipin na ganoon kadaling patayin ako. Inayos ni Tig ang sarili. Mabilis na gumawa ng formula. At inihagis ito sa kanyang harapan. Boom! Kaagad, lumitaw ang isang defense array na may napakalaking aura. Hindi siya tumigil doon. Gumawa si Tig ng isa pang formula. Boom! Isang umaataking hanay ang lumitaw pagkatapos. Gumamit siya ng maraming formula ng sunod-sunod at nag-activate ng ilang iba't ibang uri ng array. Ang bawat hanay ay nasa banal na antas. Nagpapalabas ng makikinang at nakakatakot na mga alon ng enerhiya. Sa isang iglap, hiniramgan ng mga arrays sina Peterson at Morphe bago sila makarating sa Tig. Ang duwag. Hindi ko inaasahan na matatakot ka sa kamatayan. Na-set up mo na ba ang lahat ng array na ito sa sarili mong sikretong cultivation room? Munguso si Peterson na may galit sa mukha. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabila si Tig. Ha! Sa tingin mo ba pipi ako? Pagkatapos mong tumakas, alam kong babalik ka talaga sa ulo ko. Siyempre, kailangan kong maging ganap na handa. O at isa pa, ipinaalam ko na sa pinuno ng sekta at sa iba pang matatanda.
Papunta na sila dito. Kayong lahat ay isang grupo ng mga idiot upang magplano ng isang pagsalakay dito. Ang munting plano mo na ito ang magiging dahilan ng pagbagsak mo. Nang makita ang mga arrays na na-set up niya ay nagawang hadlangan ang Peterson at Morphy. Humagalpak ng tawa si Tig. Pakiramdam niya ay nalampasan niya ang mga ito at nanalo sa pagkakataong ito. May biglang pag-aalala sa mga mukha ng dalawang medium grade na Divine Gods. Sa di kalayuan, napagtanto nila na ang mga nakakatakot na aura ay nagmamadali patungo sa lihim na silid. Haha, mahuhulog ka sa mga kamay ko sa pagkakataong ito. Peterson, kukunin ko ang lahat ng kailangan ko mula sa iyo. Tapos, pahihirapan kita hanggang kamatayan. Maghintay ka lang. Hindi napigilan ni Tig ang malademonyong pagtawa. Habang siya ay tumatawa ng baliw. Lumikha siya ng higit pang mga array na halos mapuno ng mga ito ang silid. Binigyan nito ng mas mahirap na oras sina Peterson at Morphy na atakihin siya. Dustin, sa tingin ko mali ang kalkulasyon natin sa raid na ito. Ang sitwasyon ay lumalabas na mapanganib. Kailangan na nating umalis bago pa nila tayo mahuli. Hinimok ni Peterson si Dustin. Sa oras na iyon, napansin din ni Tig ang pagdating ni Dustin. Oh, yeah! Muntik ko nang makalimutan ang brat na ito. Kung hindi dahil sa iyo. Matagal ko nang nahuli si Peterson. Magandang timing. Papatayin muna kita bago ko harapin ang matanda. Tinitigan ni Tig si Dustin na may napakaraming hangarin na pumatay. Nagsimula siyang maglakad papunta kay Dustin. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Lahat ng array sa secret room ay nakatutok kay Peterson at Morphy. Kaya malayang nakagalaw pa rin si Dustin. Hindi naisip ni Tig na kailangan pang mag-aksaya ng array para sa kanya dahil makakaharap lang niya si Dustin ng personal. Labis siyang kumpiyansa na isang hampas lang ng kanyang daliri ang kailangan para mapababa si Dustin. Nakikita kong nasa Divine Realm ka na ngayon. Nagkaroon ka ng tagumpay sa maikling panahon. Hindi masama. Ikaw talaga ay isang henyo. Iyon siguro ang dahilan kung bakit mahal na mahal ka ni Peterson. Sa kasamaang palad, papatayin kita ngayon. Nagtagal si Tig at dahan-daang naglakad patungo kay Dustin na may mapaglarong ngiti. Inilabas niya ang aura ng isang banal na Diyos para pigilan ang mga galaw ni Dustin. Tumayo si Dustin. Parang pinipigilan siya ng aura ni Tig pero walang bakas ng takot o kahit anong emosyon sa mukha niya. Haha, impressive. You still manage to look fierce kahit malapit ka ng mamatay. Ang ganyang ugali ang pinakaayaw ko. Dead meat ka, brat. Pinandilatan siya ni Tig gamit ang dugong mga mata. Dustin, tingnan mo. Mabilis na binalaan ni na Peterson at Morphy si Dustin habang si Tig ay malapit ng kumilos. Huwag kang mag-alala. I'm going to distract him with a sneak attack. Samantalahin ninyo ang pagkakataong iyon at i-bypass ang mga arrays na iyon. Iyon lang ang pagkakataon natin para patayin siya. Tinuruan silang dalawa ni Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ano? Seryoso ka? Hindi ba masyadong risky yun? Nagulat sina Peterson at Morphy sa matapang na plano ni Dustin. Alam mo naman na preliminary grade Divine God pa rin siya. Di ba? Aatakihin ka niya sa lahat ng mayroon siya. Masyadong delikado. Peterson iginiit. I know. But we don't have a better alternative right now. Tsaka kilala ko ang sarili ko. I'm confident enough to make this work. In the end, I'll be just a decoy. I need the two of you upang maihatid ang pangwakas. Nasuntok. Mariinggiit ni Dustin. Mamatay ka. Nakakainis kang brat. Sa wakas, ginawa ni Tig ang kanyang hakbang laban kay Dustin. Iniunat niya ang kanyang malaking kamay at inatake si Dustin gamit ito. Isang napakalaking puwersa ang lumabas mula sa palad na sumusugod sa kanya. Ngumiti ng masama si Tig. Sa isip niya, napapahamak si Dustin. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, gumawa din si Dustin ng kanyang hakbang. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig. Maaaring pigilin ang ibang bahagi ng kanyang katawan ngunit hindi ang kanyang bibig. Whoosh! Isang nakasisilaw na lumilipad na espada ang lumabas. Gamulong sa libo-libong Snow White sword waves. At hamampas patungo sa Tig.
Ang napakalaking strike na ito ay naglalaman ng esensya ng flying swordsmanship. Ang pinagsamang aura ng 1,500,000,000 pag-atake ng espada. At ang kapangyarihan ng orihinal na binhi ng swordsmanship. Sa sandaling iyon, ito na ang pinakamalakas na strike na kayang gawin ni Dustin. Kasabay nito, kinokontrol niya ang espiritual na puno sa kanyang soul sea at naglabas ng maraming pulang puppet string na sumugod na parang malakas na ulan. Umaatake sa soul sea ng Tig. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. 12 ng makapangyarihang magic treasure sa divine level ang lumutang sa hangin. Sabay-sabay silang na-activate at binomba ang Tig ng malalakas na pag-atake. Sa pagpasok ni Dustin sa divine realm, naging mas madali para sa kanya na i-activate ang mga ganitong uri ng magic treasure na may mataas na antas. Laking gulat ni Tig na tumanggap ng napakaraming sabay-sabay na pag-atake. Hindi niya akalain na mapapamalas pa ni Dustin ang ganoong katiyagaan habang pinipigilan ng kanyang Divine God Aura. Kanina, kumbinsido siya na kung siya, isang banal na Diyos, ay haharap sa isang mandirigma ng banal na kaharian. Ang agwat sa kapangyarihan ay magiging napakalaki. Kaya naman, hindi niya inakala na makakalaban at makakagawa pa rin ng counterattack si Dustin sa isang napakahalagang sandali. Bumagsak, splat. Ang malaking kamay ni Tig ay naputol ng lumilipad na espada ni Dustin. Nagpatuloy ito sa pag-usad. Hila-hila ang libo-libong makakapal na alon ng espada patungo sa leeg ni Tig. Nang makita na ang espada ay naglalayo na pugutan siya ng ulo. Sa wakas ay bumalik si Tig sa kanyang katinoan. Saglit na nablangko ang kanyang isip dahil hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ni Dustin ang isang kapansin-pansing pagkabansot. Imposible yan. Paano? Isa ka lang mahinang brat. Para kang isang persistent insect na hindi kayang patayin. Natakot at galit na galit si Tig sa parehong oras. Dumilim ang mukha niya at umaawang ang butas ng ilong. Sa tingin mo nakuha mo na ako. Umuungal si Tig na parang mabangis na hayop. Bumagsak. Boom! Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Isa-isang tinapon ang mga magic treasures ni Dustin. Kasabay nito, ang parang alon na espiritual na enerhiyang pandama ay lumabas mula sa kanyang katawan at hinaranggan ang mga string na umaatake mula sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakayanan ang lumilipad na espada ni Dustin. I need to keep my guards up for that annoying sword of his sword. Ang puting nyebe na mahabang espada ay sumugod patungo sa Tig na parang kidlat. Ang talon nito ay kumikinang ng husto habang ang ningning nito ay sumikat ng husto. Sinagot ito ni Tig gamit ang kanyang sariling kakayahan. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig at isang itim na bilog na garapon ang lumabas. Whoosh! Isang makapal na itim na hamog ang agad na bumulwak mula sa garapon. Ang mga mabangis na mukha at mga silwete ng mga demonyo at Diyos ay patuloy na umusbong mula rito habang umaalingaw ang nakakasakit ng pusong mga iyak. Bumagsak. Isang malakas na impact ang nagpanginig sa kwarto ng marahas na nagsalpukan ang lumilipad na espada at ang itim na garapon. Pumunta ka sa impyerno. Baka sa mukha ni Tig ang matinding inis. Alam niyang malaking pinsala ang mararanasan niya kung diretso siyang tamaan ng lumilipad na espada ni Dustin. Nainis siya sa pag-iisip na ang isang Divine Realm Warrior lang ay maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Lalong lumakas ang hangarin niyang pumatay kay Dustin. Nakaramdam siya ng kahihiyan, kaya't nilamon siya ng galit. Dustin, papatayin kita. Gawin mo kung kaya mo. Agad na pinaandar ni Dustin ang kanyang flying sword at naglunsad ng panibagong pag-atake laban kay Tig. Naglabas din siya ng makapal na nakaimpake na pulang puppet string, na bumaril patungo sa Tig na parang isang marahas na may bahid ng dugo na bagyo. Sa wakas, nagpasya si Dustin na gumamit ng napakalaking kasanayan sa kamao. Ang kanyang kamao ay nagbuga ng makapangyarihang gininto ang liwanag na parabang ito ay nasusunog. Sa isang iglap, ang silid ay napuno ng napakalaking gintong liwanag. Sa pananaw ni Tig, parang may nakatayong gintong higanti sa likod ni Dustin. Nakita niya ang nakakapasong kamao na nakatutok sa kanya. Ano ba? Ito ay ang Divine Golden Fist. Kailan mo nakuha ang lihim na kasanayan ng gintong higanteng lahi? Napasigaw si Tig sa sobrang gulat.
Talagang nakuha ni Dustin ang napakalakas na kasanayan sa kamao mula sa isa sa libo-libong bangkay ng mga banal na Diyos sa mundo ng kadiliman. Siyempre, marami siyang nakuhang divine skill bukod sa Divine Golden Fist. Ngunit para sa kahusayan, pinili lamang niya na makabisado ang makapangyarihang mga banal na kasanayan na angkop sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan at mga diskarte sa paglilinang. Ang Divine Golden Fist ay isa sa mga perpektong kasanayan para sa kanya. Bang! Ang buong katawan ni Dustin ay natatakpan ng nakakasilaw na gintong mga ilaw at isang gintong ambon ang patuloy na kumalat sa buong silid. Sa likuran niya, isang silwete ng isang gintong higanti ang nagtaas ng napakalaking kamao nito at naghanda sa pag-atake kay Tig. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Isang banal na Diyos. Namula ang mukha ni Tig at halos parang demonyo kaysa Diyos. Galit na galit siya sa pag-iisip na ang isang mandirigmang Divine Realm ay nagawang itulak siya sa kanyang mga limitasyon. Higit pa rito, nagalit siya na hindi niya ito sineseryoso mula pa noong simula ng labanan. Papatayin kita. Nawala na ang galit ni Tig. Kasabay nito, lumayo sa paningin ni Tig ang dalawang medium grade na banal na Diyos. Mula sa likuran niya, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Haha, Tig, natalo mo ta, masyado kang nakatutok kay Dustin kaya nakalimutan mong nandito pa pala tayo. Humarap ang dalawa sa likod ni Tig. Humagalpak sa tawa, tila, habang abala si Tig sa pakikipaglaban kay Dustin. Matagumpay nilang nalampasan ang lahat ng mga arrays sa secret room. Tulad ng ayon sa plano ni Dustin. Mahusay ang ginawa ni Dustin na bumili ng ilang oras habang binabaklas ni na Peterson at Morphy ang mga array. Damn it, paanong hindi ko mapapansin? Binalik ni Tig si Dustin. At sinabing, Brat, this is your entire fault again. Napagtanto na siya ay nasa isang malaking kurot. Si Tig ay natakot sa kanyang talino. Siyempre, mas matatakot siya sa dalawang medium grade na Divine God. Kaya naman, hindi niya pinansin kaagad si Dustin at ginamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para subukang makatakas sa lihim na silid. Alam niya na ang isang malaking bilang ng mga master mula sa enigmatic sect ay papunta na. Kung makakabili lang siya ng ilang segundo, siguradong maliligtas siya. Sa tingin mo saan ka pupunta? Ang laking duwag mo. Biglang, maraming figure ang sumugod palabas ng Dustin Slave Tower at hinarangan ang labasan ng silid. Sila ay sina Andreas, Lucian, Pascal, at ang iba pang senior na miyembro ng Flying Phoenix Sect. Bawat isa sa kanila ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Dahil matagumpay nilang napigilan si Tig sa pagtakas, sinamantala rin nila ang pagkakataong atakihin siya. Sa parehong oras, sina Peterson at Morphy ay sumugod mula sa likod ng Tig upang sumali sa labanan. Die a swift death, Tig. Walang magliligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Ilang preliminary grade na Divine God at dalawang medium grade ang sabay-sabay na sumalakay kay Tig at hindi nagpakita sa kanya ng awa. Haha, baka patayin mo ako pero wala ni isa sa inyo ang makakatakas sa lugar na ito. Papatayin ka ng enigmatic sect. Iyon ang mga huling salita ni Tig bago siya marahas na tinamaan ng palad ni Peterson. Nadurog-durog ang kanyang buong banal na katawan. Pagkatapos, nagmamadaling ikinulong ni Peterson ang espiritual na kaluluwa ni Tig nang mamatay siya. Ano? Hindi. Ang espiritual na kaluluwa ni Tig ay humiyaw ng walang magawa. Inisip mo ba na pakakawalan ko lang ang iyong espiritual na kaluluwa? Napangisi si Peterson sa kaluluwa ni Tig. Dustin, tapos na tayo dito. Tara na. Sigaw ni Morphy kay Dustin nang maramdaman niyang malapit na sa kanilang kinalalagyan ang mga enigmatic sect masters. Mabilis na kinuha ni Dustin ang reincarnation token at agad itong inactivate. Lahat ng iba ay sumugod sa slave tower upang gawing mas madali ang mga bagay. Pagkatapos, pinalabas ng reincarnation token ang kapangyarihan nito sa teleportasyon, na bumabalot sa buong Dustin. Bumagsak. Bang! Ilang figure na may marahas na enerhiya ang lumitaw isa-isa sa secret room bago nawala si Dustin sa kawalan. Ang mga master ng enigmatic sect ay dumating sa tamang oras. Wala kang pupuntahan. Ang mga higanteng kamay ng mga banal na Diyos ay sumugod kay Dustin.
Sinusubukang pigilan siya sa pagtakas sa kawalan. Gayunpaman, ang puwersa ng teleportasyon na ginawa ng reincarnation token ay ganap. Tinanggal nito ang lahat ng dambuhalang kamay na nakakapit sa kanya. At nag-teleport kaagad sa kanya. Damn it, wala na sila. Sigaw ng isa sa mga master sa pagkabigo. Sa isang kisap mata, umalis na si Dustin sa Long River World at nagpakita sa mabituing kalangitan ng Celestial Cyan Kingdom. Bumalik sa lihim na silid ng Tig. Nanatiling masigasig ang mga senior na miyembro ng Enigmatic Sect at inilabas ang kanilang mga espiritual na sentido upang masubaybayan si Dustin kapag siya ay muling lumitaw. Palawakin mo ang paghahanap mo. Dapat ay lumitaw na siya ngayon sa isang lugar. Bilin ng pinuno ng sekta sa iba pang miyembro. Siya nga, nahanap ko na siya. Umalis na siya sa Long River World at kasalukuyang nasa malapit na hindi kilalang star cluster. Mabilis na nahawakan ng isang matanda ang aura ni Dustin. Ang kumpol ng bituin na binanggit niya ay matatagpuan sa isang lugar sa Celestial Cyan Kingdom. Ang mga senior member ay hindi nag-aksaya ng oras at humakbang sa kawalan. Sila ay naging mga guhit ng kidlat, at nagtungo sa nabanggit na kumpol ng bituin sa isang kahanga-hangang bilis. Kasabay nito, nakatayo pa rin si Dustin sa Star Cluster. Hawak ang reincarnation token sa kanyang kamay. Guro, sa tingin ko oras na para umalis sa Celestial Cyan Kingdom. Sabi ni Dustin kay Peterson. Iniisip ko kung iyon ang pinakamakatwirang aksyon na dapat gawin ngayon. Sa palagay ko mayroon akong ideya. At iyon ay magiging mas mapanganib. Sagot ni Peterson. Riskier. Anong ibig mong sabihin? Medyo natarante si Dustin. Sa ngayon, lahat ng senior member ng Enigmatic Sect ay hinahabol na tayo. Pagkatapos ng lahat, mayroong 2 medium grade at ilang preliminary grade na Divine God na sumalakay sa kanilang headquarters at pinatay ang isa sa kanilang sariling mga Divine God. Tiyak na nagdulot iyon ng kaguluhan. Dahil alam nila ang mga ganitong uri ng tao. Tiyak na sineseryoso nila ang bagay na ito. Sa ngayon, hinikayat namin ang lahat ng senior na miyembro ng Enigmatic Sect. Nangangahulugan ito na ang kanilang punong tanggapan ay kasalukuyang walang pagtatanggol. Paano kung samantalahin natin ang pagkakataong ito para bumalik sa Enigmatic Sect para durugan at pagnakawan ito? Sa tingin ko, ang mga lalaking iyon ay nararapat na turuan ng leksyon. Sabik na iminungkahi ni Peterson. Master Morphy, ano ang iniisip mo tungkol dito? Papayag ka rin ba? Si Morphy ay isang maalamat na figure sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa kanyang makapangyarihang background, kahit si Peterson ay tinatawag siyang Master. I think that's a plausible idea. We can give it a try. Nagbigay ng pahintulot si Morphy pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, plano na yan. Oras na para magbigay ng pahayag. Excited na bulalas ni Dustin. Haha, narinig ko na may 2 magulong Divine Herb na naninirahan sa punong tanggapan ng Enigmatic Sect. Mayroon ding mahigit 100 minahan doon. Pero at agawin natin silang lahat. Sabi ni Peterson. Tumatawa ng malisyoso. Talaga, bagay na hindi natin dapat palampasin. Master, punta na tayo dyan. Naningkit ang mga mata ni Dustin nang marinig ang sinabi ni Peterson. Nakita na niya ang magulong Divine Herb sa prehistoric relic noon. Sa oras na iyon, ang magulong puno ng mundo ay nakatago sa isang liblib na espasyo sa isang bagong mundo. Ngunit bukod sa magulong puno ng mundo, mayroon ding 100 magulong Divine Herbs doon. Gayunpaman, ang magulong puno ng mundo lamang ang kanyang binigyang pansin. At nang matapos niya itong kolektahin, nawala na lang ang 2 ng magulong Divine Herbs. Hindi niya inaasahan na 2 pala sila sa headquarters ng Enigmatic Sect. Ngayon, alam ko na kung bakit mo pinili si Peterson para maging Panginoon mo. Magkamukha kayong 2, sabi ni Morphy sabay buntong hininga habang nakatitig kay Peterson at Dustin. Habang nag-uusap sila, bigla silang nakaramdam ng ilang malalakas na aura na papalapit sa kanila mula sa kawalan sa di kalayuan. Ang kapaligiran sa mabituing kalangitan ng universo ay naging nalulumbay. Darating na ang mga master ng Enigmatic Sect. Dustin, kailangan na nating umalis,
Sabi ni Peterson. Tumango si Dustin at agad na inactivate ang reincarnation token. Nabalot ng puwersa ng teleportasyon. Sumugod siya sa kawalan at nawala sa isang iglap. Boom! Boom! Maraming makapangyarihang figure ang lumabas sa kawalan at napunta sa mabituing kalangitan. Nasaan sila? Don't tell me na tumakas na naman sila. Bulalas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kahanga-hangang hitsura habang hinahatak ang mahabang mukha. Agad niyang tinakpan ang mabituing kalangitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Matapos hanapin ang buong paligid na pulgada por pulgada. Sa kasamaang palad ay wala siyang nakita. Ang iba pang matatandang miyembro ng Enigmatic Sect ay naglabas din ng kanilang mga espiritual na pandama upang suriin ang sitwasyon sa lahat ng direksyon. Sigurado ako na nakita na nila tayo. Sa tingin ko mayroon silang napakahusay na teleportation magic treasure. Kung hindi, maaari naming nakita ang mga ito. Kahit na ang mga katamtamang antas na banal na Diyos ay hindi maaaring mag-teleport sa harap namin ng walang anumang bakas. Imposibleng naiwasan nila ang ating espiritual na mga pandama. Sabi ng isang matandang may puting buhok. Mayroong ilang katamtamang antas na mga banal na Diyos sa mga senior na miyembro ng Enigmatic Sect. Ang bawat isa sa kanila ay naigalinang ng mahabang panahon. Kaya ang kanilang espiritual na mga pandama ay napakalakas. Maaari nilang agad na hanapin ang buong Celestial Cyan Kingdom at subaybayan ang sino mang gumamit ng space teleportation. Maaari pa nilang makita ang iba't ibang mga voids mula sa malayo. Kung talagang sinadya nilang magtago sa atin. Siguradong gumamit sila ng magulong magic treasure. Sabi ng medyo may edad na lalaki sa mahinang boses. Siya ang pinuno ng Enigmatic Sect. Ang kakilakilabot na enerhiyang bagyo ay patuloy na umiikot at namumula sa ibabaw ng kanyang katawan. Hindi kinaya ng buong mabituing langit ang kanyang aura. Kaya durog ito. Isa siya sa pinakamakapangyarihang Divine God sa Celestial Cyan Kingdom. Sa tabi ng dalawang premium grade na Divine God. Samantala, sa Secret Cultivation Room ng TIG. Sa punong tanggapan ng Enigmatic Sect. Kalalabas lang ni Dustin sa kawalan. Peterson, Morphy, Andreas, Lucian, Pascal, Fletcher, at ang iba pang senior na miyembro ng Flying Phoenix Sect na lahat ay lumabas sa Slave Tower. Daan-daang mga alipin din ng Divine Realm ang tumayo sa likod ni Dustin at bumuo ng isang malaking puwersa. Sa anumang mga sekta, mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga banal na Diyos. Kaya ang kanilang pangunahing kapangyarihan ay ang mga master ng Divine Realm. Wala sa kanila ang nasa Heaven Immortal Realm. Sa pakikitungo sa makapangyarihang mga sekta tulad ng Enigmatic Sect, ang mga nasa Heaven Immortal Realm ay maaari lamang magsilbi bilang Canon Fodder. Peterson, ano ang gagawin natin ngayon? Susundin namin ang anumang sasabihin mo. Sabi ni Morphy habang nakatingin kay Peterson. Naghihintay ng kanyang mga tagubilin. Dalawang pangunahing bagay lang ang kailangan nating gawin dito. Una, sisirain natin ang kanilang headquarters. Basagin natin ang lahat. Patayin ang lahat ng miyembro nila. At sunugin. Pangalawa, dadambungin natin ang lahat ng mahalaga at anumang gusto natin. Morphy, ikaw at ako ang bahala sa mga minahan at sa magulong divine herbs dito. Tandaan, kailangan nating maging mabilis, dahil wala na tayong masyadong oras. Kapag may naramdamang mali ang mga senior member ng Enigmatic Sect, tiyak na magmadali silang bumalik dito. Kung mangyari iyon, kailangan nating mag-withdraw, kaagad. Gawin nating produktibo ang bawat segundo rito. Sabi ni Peterson sa kanilang lahat. Ilipat. Ngayon na, sigaw niya habang winawagayway ang kamay. Maraming mga figure na may mabangis na aura ang biglang sumugod sa lihim na silid at dumaong sa iba't ibang bahagi ng punong tanggapan ng Enigmatic Sect. Bilang isa sa pinakamakapangyarihang mga sekta sa Celestial Cyan Kingdom, ang punong tanggapan ng Enigmatic Sect ay walang hangganan. Tila isang fairyland, nababalot ng ambon at nagniningning na ulap. Sa kawalan, ang makapal na nakaimpake na divine ruling chains ay nahulog tulad ng mga willow sa tagsibol. Ito ay isang tagapagpahiwatig na ang punong tanggapan na ito ay may napakatalino na mga 2/3 panuntunan sa kabundukan.
Naroon din ang lahat ng uri ng makapangyarihang hayop at ibon. Ang mga likas na sisidlan ng enerhiya na naging mga dragon ay gumagala sa ilalim ng lupa. Hindi na kailangang sabihin. Ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Sa sandaling ito, ang punong tanggapan ng enigmatic sect ay mapayapa at mapalad. Pero bigla na lang lumitaw ang maraming figure na may malalakas na aura na nakapatay. Patayin silang lahat. Si Dustin ang unang umatake. Isang lumilipad na espada ang lumabas sa kanyang bibig. Ito ay isang kristal na malinaw na espada na may hindi maihahambing na maliwanag at nakakagulat na aura. Habang kumakalat ang aura na parang dagat, nanginginig ang buong punong tanggapan. Boom! Ang lahat sa paligid ng punong tanggapan ay natakpan ng ningning ng maliwanag na espada. Tila walang makakalaban dito. Puff! 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 Ang katawan ng bawat miyembro ng enigmatic sect na tinamaan nito ay hiniwa sa maliliit na piraso. Dahil ang karamihan sa mga banal na Diyos ng enigmatic sect ay umalis sa punong tanggapan upang tugisin ang kanilang mga kaaway. Ang natitirang mga nilalang ay nasa divine realm at nasa ibaba. Halatang hindi sapat ang kanilang kapangyarihan para labanan ang lumilipad na espada ni Dustin. Boom! 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 Hindi lamang ang mga miyembro ng enigmatic sect, kundi pati na rin ang matataas at magagandang gusaling iyon ay patuloy na sumasabog matapos tamaan ng lumilipad na espada. Sa isang iglap, ang langit ay umulan ng mga laryo at bato. Gulong-gulo na ngayon ang headquarters na parang fairyland kanina. Ang mga hiyawan, alulong, at paghingi ng tulong ay maririnig sa lahat ng dako habang ang hindi mabilang na mga gusali ay patuloy na umaatungal at dumadagandong. Sa katunayan, ito ay isang kakilakilabot na tanawin na pagmasdan. Walang dapat iwang buhay. Sina Andreas, Lucian, Pascal, at Fletcher, na mga preliminary grade divine gods, ay walang katapusang nakipaglaban. Ang bawat isa sa kanila ay gumagamit ng isang makapangyarihang kasanayan na nagresulta sa isang kahanga-hangang bilang ng mga nasawi sa loob lamang ng maikling panahon. Sina Peterson at Morphy, na mga medium-grade na divine god, ay ginamit na ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod sa lugar kung saan nakatago ang mga minahan at ang magulong divine. Perbs, nakipagkaibigan si Peterson kay Tig noong nakaraan. At nagawa niyang manatili sa punong tanggapan ng enigmatic sect ng ilang sandali. Kaya pamilyar na pamilyar siya dito. Nakawan ang lahat, patayin ang lahat, at sunugin ang buong lugar. Utos ni Dustin. Sa isang kisap mata, daan-daang mga master ng Divine Realm ang sumugod sa lahat ng direksyon. Agad nilang kinuha ang anumang kayamanang nakita nila at pinatay ang sinuman sa kanilang daan. Matapos, matiyak na walang matitira, sinimulan na nilang magsunog sa kung saan-saan.